Ay. Ang sakit. Nakausap ako ng kakaibang paraan. Sige na, buhay muna ang may kailangan. May natitira pa ba sa pera ko, hindi pa ubos? Sayang, hindi ko alam kung makakabalik pa ako. 20 taon na akong single. Wala pang love life. Patay na ba ako? Ay. Nandito na ang golden finger ko. Ningxi, kamusta? Ako ang baby system na si Shilyu. Iniimbitahan kitang makipag-bind sa akin bilang tagapagdala sa mundo ng mga hayop. Para makakuha ng masaganang gantimpala. Makakabalik pa ba ako? Hindi pwede. Ikaw ang napili ko. Dahil may lalaki syndrome ka. Ang kulang sa lalaki ang pinakabagay mga anak dito. Sino bang walang lalaki? Bilisan mo, hanggang dito lang ang kaya kong energy para dalhin ka. Kapag inirita mo pa ako, mawawala na ako. Wala nang system sa mundong ito. Bigyan mo muna ako ng konting pakinabang. Kung hindi, paano ko malalaman? Pag nakabind na ba talaga, may gantimpala? Tinatanggihan ko ang pagbind. Babala, may natukoy na masamang panliling lang ang host. Ay. Ayos ka lang ba? Talagang wika ng mga hardcore plant lover ito. Pati ba sa buong universo uso na ang Chinese? Naku, inatake ako ng skin thirst. Bakit ngayon pa talaga umatake ang sakit ko? Anong nangyari sa'yo? Nasaan ang mga kababayan mo? Wala akong mga kababayan. Pakibabaan muna ako. Grabe, sobrang lupit naman ito. Parang sinasapul na nito ang panlasa ko. Gusto ko talagang yakapin at dumikit dito ng todo. Ako si Mang Xuan, ang pinuno ng tribong Changshan. Ikaw si... Gusto mo bang sumama sa tribo ko? Anong nangyari sa'yo? Hindi ka komportable. Pwede mo bang hayaan akong humawak sandali? Bilisan mo, hayaan mo akong humawak sandali. Saan hahawakan? Hindi inaasahang batang lalaki pa pala. Wala nang ang kaba ang magkasintahan, wala pa ni katiting na abala. Anong klaseng babae ka ba talaga? Ang magyakap ng ganito sa isang adult na lalaking walang kapareha. Ano nang ibig sabihin yan? Hindi ko alam. Sobrang takot lang talaga ako. Pwede bang makiyakap lang ako? Ay. Nasaktan mo ako. Pasensya na. Ayos ka na ba? Ayos na, bumaba ka na. Mas mabuti na, salamat. Pasensya na talaga. Medyo natatakot lang ako kanina. Hindi ko sinasadyang yakapin ka at ayaw nang bumitaw. Tara na, dadalhin kita sa tribong Changshan. Sakay ka rito, ihahatid kita pabalik. Bakit ka naging ahas? Isa akong beastman. Siyempre may anyong hayop. Hindi mo pa ba ito nakita noon? Hindi pa ganito kalaki. Natatakot ako sa ahas. Kailangan nating umalis dito agad.
O gusto mo bang manatili rito? Kapag nakasinghot ang mga mabalahibong baboy at mga uhaw sa dugo na leopardo, darating sila. At kakainin ka. Hindi sasama ako sa'yo. Si Mang Xuan, medyo madulas ang mga kaliskis mo. Saan ako hahawak para hindi ako mahulog? Higpitan mo ang kaliskis sa tuktok ng ulo ko. Baka mahulog ka at mamatay. Wala akong pakialam. Handa na ako. Tara na. Umayos ka na sa pagkakaupo. Pasensya na, babagalan ko pa. May panangga. Si Xiaoqi, may panangga. Hindi ka mahuhulog. Ano bang nangyari sa inyo? Isasama kita para hanapin si Punong Pari at tingnan. Bitiwan mo ako. Nahilo lang ako sa pagsakay. Wala siyang suot. Babaeng may pangil. Si I ay babaeng may pangil na napulot ko sa kagubatan ng Changshan. Mukhang hindi pa ganoon katanda. Tingnan mo siya. Ang swerte mo naman. Ang ganitong mahiyain at ang ganda-gandang babaeng may pangil, bihira na lang makita ngayon. Hindi siya nasaktan. Natakot lang ng sobra. Napagod at nakatulog na. Dalhin na natin siya pabalik para alagaan. Dalhin pabalik saan? Malaki ang yung bahay na yung kulungan sa bundok. Pahinahin mo siya roon ng ilang araw. Sa gilid na yung kulungan sa gulang bundok. Hindi na siya kasya doon ngayon. Saan ba ito? Ito ang aking kuweba sa bundok. Magpatuloy ka na sa pagtulog. Babantayan ko lang sa may bungad ng kuweba. Kapag may nangyari, tawagin mo ako. Sige, salamat sa'yo. Anong klaseng sirang kama? Wala ni isang kutson. Uy, gising ka na pala, haha. Kayo ba, nasaan ba ito? Kayo ay mga... Ako si Miandan. Ito ang kuweba ng pinuno Mang Xuan. Ang swerte mo talaga. Siya ang pinakamatatag na lalaki sa aming tribo. Kahit nakapaa, kayang kumalat sa mga dahon ng puno. Wala man lang balat ng hayop. Sa ganitong lugar na puro hilaw na buhay at pag-inom ng dugo. Mabubuhay pa ba talaga ako? Aba, ang ganda niya talaga. Maputi ang balat, parang nyebe sa taglamig. Ito ang pagkain na ipinadala sa inyo ng pinuno. Narinig kong nahilo ka buong araw at buong gabi. Siguradong gutom ka na. Ang lambot ng pirasong karne na ito. Inihaw ito ng pinuno. Sabi nila, mahusay daw siyang magluto ng karne. Tikman mo na agad. Tama pala, ano ang pangalan mo? Ningxi ang pangalan ko. Ang ganda pakinggan. Talaga bang inihaw ito? Naman, inihaw iyan ng sapat na panahon hanggang eksaktong luto. Sabi niya, mahina at marupok daw ang mga babae. Sinadya niyang tanggalan ng balahibo para maalagaan ka. At hindi masunog. Tingnan mo ang malutong at gintong balat na ito. Parang perpektong antas ng init. Kaya nga tinanggal niya ang balahibo. Pasasalamatan ko siya ha. Iyan ang tawag na luto ng tatlong bahagi. Ibig sabihin, bahagya ka lang nasugatan sa balat, tama ba? Kung ito na ang pinakamahusay. Nalutuin ng isang kusinero sa hilagang kontinente. Mukhang hindi tatagal ang sikmura ko ngayong gabi. Ningxi, kain ka na. Kapag lumamig na, hindi na masarap. Hindi ba pwedeng ipagpalit na lang ito sa ibang gamit? Haha, syempre hindi na kailangan. Bakit mo naman naisip yan? Kain ka ng walang alala. Ang pag-aalaga sa babaeng may pangil ay karangalan ng mga lalaki. Napakaswerte mo naman. Ang leader namin sa tribong Changshan ang pinakamahusay sa panghuhuli ng hayop. Pero ang pinakaastig na lalaki, si Kung Yi, ang punong pari. Hindi rin naman masyadong grabe si Kung Yi. Ayaw lang talaga niyang pumili ng kapareha. Ayaw niya ng kahit sino. Ang totoo, hindi pa lang niya natatagpuan ang babaeng gusto niya. Paano mo nalaman? Hehe, ako na ang magkwento sa'yo. Noon, isang beses nang hiram ng apoy si Mang Shan sa punong pari. Narinig mo ba, ano raw? Narinig ko, may sinasabi raw si punong pari sa sarili niya. Kung walang kaparehang akma sa kaluluwa,
Mas gugustuhin niyang maglingkod sa Beast God habang buhay. Napakahalaga at napakakaunti ng apoy dito. Parang nasa kamay lang talaga ito ng punong pari. Walang apoy. Paano ako magkakabitaw ng balat at makakapagmumuling ihaw ng karne na ito? Pwede mo ba akong turuan ng mga patakaran dito? Nadapa ako sa gubat. Marami akong hindi na maalala. Naman pwede. Ang kawawa mo naman. Kaya bawat babae, pagdating sa kanyang pagtanda, kailangang pumili ng 3 lalaki. Bilang una niyang mga kapareha. Sandali, sabi mo kanina kailangan ng 3 lalaki. Hindi pwedeng single o isa lang, tama ba? Paano kung single? Ang mga babaeng walang kapareha ay ipapadala para mangalap ng gulay sa gubat. At kung isa lang ang pipiliin, sayang lang ang 2 natira. Akala ng mga lalaki sa tribo may kulang sa katawan mo, na hindi mo matanggap ang biyaya ng Beast God. May kulang sa katawan mo, hindi matanggap ang biyaya. Aba kapatid, isang babae, 3 asawa. Natakot ako na baka ang payat kong katawan na galing modernong mundo biglang umangat papuntang langit dito mismo. Ang swerte na ito, gusto nyo ba o hindi? Kung masama ang ugali ng lalaki. Ang ibig kong sabihin, marahas ba ang lalaki sa babae? Paano naman mangyayari yon? Ang pag-ibig at pag-aruga sa babae ay likas sa buto ng lalaki. Sino mang mangahas magpaiyak sa babae niya, ay hindi na kailangang parusahan ng Beast God. Baka matadtad siya ng mga binatang lalaki sa tribo. Ang astig ng sistemang ito, ha? Sa pilitang ipinapareha ang may bahay na ayaw mo, medyo out of line na nga. Pero sa kasal dito, may pisikal na proteksyon pa mismo mula sa Beast God. Ang mga lalaki, pagdating sa pagtanda, tatanggap ng basbas ng Beast God. At magiging mandirigma. Sa simula, nasa antas 4 sila. Pagkalipas ng ilang panahon, aabot sila sa antas 5. Mula 6 pataas, pwede nang magising ang likas na kapangyarihan. Napakahirap talagang umangat mula antas 5 hanggang 6. Kapag nagising na ang kapangyarihan, pwede ka nang gumalaw ng malaya. Ang 6 pataas ay mandirigma na. Sobrang galing ng tibay at lakas nila. Sa tribo namin, may 2 mandirigmang nasa antas 6. Isang mandirigmang nasa antas 7. At may isang punong pari. Mukhang nasa antas 8 siya. Sana nga ang leader namin ay isang mandirigmang nasa antas 7. Sa buong hilagang kontinente, iisa lang ang mandirigmang nasa antas 7. Napakalakas niya. Buti na lang at nag-imbak ka ng pagkain para sa taglamig, halos hindi ka na nagutom. Kaya kapag umuulan ng malakas, pwedeng magsilbing tao mismo na payong ang kapangyarihan ng tubig at hatiin ang ulan. Sa tag-init, sobrang init. Ang kapangyarihan ng yelo, parang otomatikong aircon. Ang mga mandirigmang may yelo ang pinaka-inaabangan tuwing tag-init. Yakap lang, tulog pa nga, ang lamig at saya. Gets mo na ba? Hindi ito kung anong mundo ng kultivasyon. Isa itong purong natural na malaking bonus sa pagtatayo ng bahay. Ang leader ng grupo na mangsuan ay isang dambuhalang ahas na nasa antas 7. Sa tag-init, nakapulupot siya na parang malamig na higaan. Ang sarap sa pakiramdam, hehe. Sabi mo, maliit na 7. Ibang mundo ng mga hayop. Sabi mo, maliit na 7, diretso sa simpleng kuweba sa bundok na may salpok ng hangin. Ako na lang ang pupunta sa camping sa labas ng lungsod. Kahit ang mga modernong tao, may dalang electric blanket pa. Tumatakbo palabas, siguradong pang-entertainment iyon ng mga mababangis na hayop. Panlabas na takeout. Delivery sa bahay. Hindi pwedeng mataranta. Kailangan kong pag-isipan ang susunod na hakbang. Walang mukhang kasing laki ng plato na gagamba sa lunggang ito, di ba? Wala na ang mga tao ngayon. Ang backpack na inaaral ko. Kabuang 20 compartment. Ang mga gamit ko sa modernong pag-akyat ng bundok. Kunin. Dumating na ang golden finger ko. Hindi ko alam kung paano magsulat ng nobela. Pwede ba akong maghiwa ng maliit na piraso ng karne at ilagay doon para tingnan kung panatag pa rin? Sa 4 na isinusumite, pakipirmahan. Papasok na ako. May lason ba ang karne na ito? Dali ba itong tumakbo para magulat sa pinuno? Pasensya na. Nadumihan ko ang karne. Hala, kusang umalis na ang tao. Ganap na otomatikong panlinis ng tubig. Napakaganda naman ng watertight na kakayahang ito. Kumain ka na. Hindi pa luto ang karne. Pwede ba itong gawin? May prutas ba o ano man dyan? Ano ang pangalan mo? Ning Sai.
Sandali, masyado nang nausisa tungkol sa mundo ng mga hayop. Parang may dalawa ang mga uri ng ahas. Ito ay anyo ng sawa. Ibig sabihin, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin kapag nakatitig ka lang sa baywang ng isang lalaking walang asawa? Ano raw ba? Hindi, wala akong ganoon. Ang init. Sa impyernong lugar na ito, sobrang kulang sa pakiramdam ng seguridad. Lalong lumala pa ang biglang pangangati ng balat. Nasaan na ang beer na kasing taas ko? Ano na ang nangyari sa'yo? Nagkakatingting ka na ba? Hindi, wala itong amoy. Bakit ang pula ng mukha mo? Nilalagnat ka? Nagpupumilit ba ako? Ni sa pagpisil ng langgam, wala na akong lakas. Ginawa ba sa ulap ang magnet na ito? Kapag hinawakan, nasisira agad. Hindi ako nilalagnat. Kasi nga, masama ang pakiramdam ko. Yakapin mo nga ako. Isang yakap lang, ayos na. Hindi ko pa nakitang ganito kapuso. Ang lambot mo pa at ang dali mo pang maiyak. Parang isang maliit na hayop na walang matirhan. Ayos lang, nandito ako. Maraming salamat sa'yo. Isang astig na lalaki na may kasamang pampababa ng init ng katawan. Diretsuhin na, walang paligoy-ligoy at agad na nakuha. Pasensya na. Nakakatakot talaga ang tingin niyang parang mga ngaso. Hindi na ako komportable. Wala akong hindi komportable. Pupunta ako para mag-ihaw ng karne. Maging mabuti ka lang at manatili ka rito, huwag kang basta-basta lalabas. Nandito ka ba, Hihiram lang ako ng apoy. Hindi ba kakahati lang ng karne at hindi pa sapat para kainin? Lumamig na ang karne, painitin natin sandali. Yeah. Ikaw na ang bahala. Nagha-hard ako sa paghahanda ng gamot. Ang isang babaeng sobrang marupok, nakakabuhay pa hanggang ngayon. Siguradong napakabuti ng pag-aalaga sa kanya sa dating tribo. Alagaan mo siyang mabuti. Una na akong aalis, salamat. May isa pang nakakaawang bata sa loob ng kuweba na naghihintay ng karne. Kailangang mapataba siya agad. Para sa susunod na seremonya ng pagtanda, hanapan siya ng ilang matipuno at malalakas na kasama. Bilisan mong talagang alisin ang nakakainis na espiritong ito. Sabi mo kay Xiaoqi. Sa loob ng kuweba, may isang munting kawawa na naghihintay pa rin ng karne. Kailangan nating bilisan ang pagpapataba sa kanya. Para sa susunod na seremonya ng pagtanda, may mayaalay tayo. Humanap kayo ng ilang matitibay na kasama para sa kanya. Bilisan niyong alisin ang pasakit na ito sa kanya. Sino? Sino ang nagpapaputok sa labas? Bumalik ka na. Masarap na ang inihaw na karne, kain na. Gusto mo ba talagang yakapin ko ang karne at muyain ng direkta, parang hayop? Bakit hindi kakain? Kailangan bang hiwain ng pino? Pwede bang manipis na hiwa o maliliit na piraso? Ang lalaki, nakikinig lang sa sinasabi ng kanyang kapareha. Kaya ang ibig mo bang sabihin ay, gusto mong matikman ang na serbisyo ng paghiwa ng karne na ako ang gagawa para sa'yo. Kailangan mo munang bigyan ako ng plaka ng asawa mo. Hoy, ikaw. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko ibig sabihin yon. Nagbibiro lang ako. Ay, hindi naman pala ganoon ang ibig mo. Di, hindi ko nahuhiwain. Sige, ako na lang ang kakagat ng buo. Baka mabali pa ang dalawang ngipin ko. Kain na. Ang bibig ay nagsasabing ayaw, pero mas mabilis ka pa sa slicer kung maghiwa ng karne. Salamat sa'yo. Normal lang. Sa sinaunang lipunan, walang timpla. Ang mabaho ay normal lang. Masarap, salamat sa'yo. Di, ubusin mo lahat, bawal may matira. Lahat. Di, ubusin mo lahat, bawal may matira. Sabi ni Xiaogu, lahat. Ang pirasong ito ng karne, siguro aabot ng 5 jin ang bigat. Xiaobei, halos kasing laki lang ng kamao ko ang tiyan ko. Kapag hindi ko naubos, baka malagay pa ako sa bingit ng buhay at kamatayan. Pwede ko bang itabi ito para sa hapunan? Mang Xiaoqi, paano naman ako mapapahamak? Kaya ng mga batang nasa tribo ang 10 jin sa isang kainan. Kailangan mong ubusin lahat sa pagkain na ito.
Kung hindi pagdating ng seremonya ng pagtanda, kahit ang mga lalaking antas tatlo ay hindi ka titingnan. Kung ganoon, salamat talaga sa pangmatagalang plano mo. Naku, grabe. Ang backpack na ito, may smart identification pa pala. May ganyang kakayahan ang pangkilala na ito. Para na akong Diyos ng agrikultura na tumitikim ng daan-daang halamang gamot. Sobrang astig nito. Kung makikita rin ito ng iba sa screen, sa sinaunang lipunang ito na tila ibang mundo at hindi mapalad, baka mapagkamalan akong halimaw. Teka, tingnan mo nang mabuti ang braso ko. Bukod sa likas na hindi, may napansin ka bang kakaiba? O may nakakasilaw na mahiwagang bagay? Nakikita mo na napakapayat. Parang dalawang tuyong sanga. Kapag tumaba-taba ka pa ng kaunti, hahayaan kong si ang magsuot sa iyo ng 2 kwintas na buto ng hayop. Ngayon, siguradong mapipisa ang mga braso mo. Diyos ko, mga tuyong sanga. Ang lalaking ito, talagang ang hindi niya makita ang mukha ng backpack. Hay! Busog na ako. Ang natirang karne at prutas na ito. Di ba sinasabing ang mga babae ay mahilig mag-ipon ng pagkain? Kaya niya lang kainin ang isang malaking subo na parang pusa. Sasabihin mo pang inaaway ko siya, kailangan ko pang magpaamo. Takot akong sa susunod na subo niya. Nguyain na rin niya pati dahon ng puno at batong tabla. Naghihintay ako sa pasukan ng kuweba. Kung gusto mo huminga, lumabas ka na lang. Ayos. Ang taas naman nito, naku po. Mga tirahan niyo, nasa patag na mataas lang pala. Walang elevator, kaya ang ibig bang sabihin, tumalon ka na lang diretsyo sa puwitan at paa. Pag lumabas ka mamaya, ikukulong ko ang buntot ko sa paa mo at ihuhulog kita pababa. Hahaha, aba, salamat pala sa espesyal mong pag-ari. Sakay na tayo. Ay, mamamatay na yata ako. Maliit na pito. Kumbaga, bumagsak ka sa pugad ng ahas at diretsyo sa lumang tanggulan ng dambuhalang mga ahas. Kahit nakatayo ka lang, pwede ka pang madulas. May problema yata ang utak ng babaeng ito. Ano raw? Ang daming ahas sa ibaba. Natakot ako, Ay, ang hawak ko pala ay ang ulo ng grupong ito ng dambuhalang mga ahas. Sa harap ng hari ng mga ahas, sasabihin mo pang takot ka sa mga ahas. Ang sabi ko, ang dami ng mga kapatid na ahas sa ibaba. Ang lalaki at tigas ng dating mo, hahaha. Ayos lang iyan. Huwag kang lalapit sa gilid ng bangin. Kawawa naman ang babaeng iyan, kahit tuyong kahoy ginagawang laruan at lihim na tinatago. Nasa ayos na. Isang prompt lang lumalabas kapag maglalagay ng pagkain. May lason at may malaking pulang warning sign pa. Pang-test ng lason, tagumpay. Tara na, matulog na tayo. Yung, sa araw-araw, natutulog ka ba sa sahig o nakasabit sa pader? Bakit ako matutulog na nakasabit sa pader kung may kama naman ako? Isa lang ang batong kama sa loob ng yungib na ito. Hindi kaya gusto kong matulog na magkayakap at magkapatong ang unan sa isang 7-level giant python. Matulog ka sa batong kama mamayang gabi. Ako na lang sa bungad ng yungib. Sige, Kapag nagutom, kumain ka lang ng kaunti. Inuming direkta na itong tubig. Ang itsura ng ahas na ito, malamig na malamig sa paningin. Hindi ko akalain sa pagbakbak ng kaliskis, biglang magiging sobrang maalaga pala. Sa ganitong gubat na likas, sobrang laki ng agwat ng init at lamig sa araw at gabi. Hindi ba siya lalamig kapag natulog siya sa may hangin? Pinuno. Naku, dito walang washing machine na pwedeng ipagamit sa akin. Paano na ito? Mabait na malaking pusa. Hindi. Mabait na malaking tigre. Narinig kong ang bagong dating na maliit na babae ay walang kasama. Wala rin siyang tagasunod. Gusto kong maging tagasunod niya. Kung papayag ang maliit na babae, maaari na siyang sumama sa akin pauwi ngayon din. Hindi lang ako marunong mangaso. Kaya ko rin siyang gawing higaan. Malambot na ang balahibo ko. Sa taglamig, mas mainit ang tulog kapag may kayakap. Sisiguraduhin kong hindi lalamigin ang maliit na babae. Pinuno, ang malamig at walang pusong ahas na tulad mo. Tiyak na hindi mo mauunawaan ang marangyang halaga naming lahat. Ang malambot na higaan na puro balahibo. Parang ang sarap pakinggan. Sandali, tigre pala yon. Isang kagat lang, lulunukin ba niya ang mahalagang higaan ko?
Maraming insekto rito at nalalagas pa ang balahibo. Hindi niya kailangan yan. Araw-araw akong naliligo. Paano naman magkaka-insekto? Pinuno, baka gusto mo siyang angkinin ng mag-isa. Hindi mo siya pwedeng isama. Pinuno, pwede bang umusog ka ng kaunti? Titigan ko lang sandali kung ano ba talaga ang itsura ng maliit na babae. Baka matakot siya sa akin. Itago mo na ang kuryosidad mo. Tungkol sa pagiging tagasunod niya, ikaw na lang ang lumapit at magtanong sa kanya pagkalipas ng ilang araw. Kung gusto lang talaga ng maliit na babae. Tumigil ka na, nakakahiya naman. Huwag kang umiling-iling, oy, ang takot ko. Ang sama talaga ng ahas na ito, parang tinatantya ang tingin ko. Tawaran pa nga, tawaran pa. Tiyak gusto niya akong gawing pag-ari. At ilabas para magkaanak. Sige na, uwi na muna ako. Maliit na babae, hintayin mo ako at hahanapin kita. Bukas, kukuha ako ng mahabang balahibong kuneho para sayo. Aayusin ko ang tubig para mahugasan mo ang mga kamay mo. Mangsuan, huwag ka munang umalis. Mangsuan na pinuno. Pwede bang huwag mo muna akong paalisin? Pwede kitang tulungan sa mga gawain. Maglinis ng silid. Magluto sa kuweba. Tama, magluto. Kaya kong gawin ang lahat. Hindi lang ako marunong magluto. Marunong din akong maglaba ng balat ng hayop. Kaya ko pang imasahe ang balikat mo at haplusin ang mga paa mo. Basta pakainin mo ako at huwag mo akong patayin. Ako ang pinakatapat mong manggagawa. Ikaw na babae, marunong ka nang ang magluto, maglaba ka pa ng balat ng hayop. Bakit, may nang-api ba sayo? Hindi ba iyan ang pinakaubod ng asal ng isang manggagawa? Manggagawa pa nga, binugbog ka pa nila. Nasaan ang dambuhalang tribong iyon na dapat lang mawala? Pupuntahan ko sila ngayon at lilipulin ko sila. Manggagawa pa nga, binugbog ka pa nila. Nasaan ang dambuhalang tribong iyon na dapat lang mawala? Pupuntahan ko sila ngayon at lilipulin ko sila. Hindi, walang nagbubugbog, walang nagbubugbog. Isa itong paghahambing. Ang dati kong tribo, pati mga babae roon ay marunong magluto. Hindi ko lang alam kung iba sa mga tuntunin dito sa inyo. Huwag mo sanang intindihin, ha? Hindi ko sinasadya. Huwag ka nang gagawa ng kung ano-ano na makakapagpalabnaw ng maling akala. Kung totoong susugod at lilipulin ng dambuhalang ahas na ito ang iba, malaking kasalanan na yon. Kung gusto mong manatili siya, palakihin mo siyang mataba at bilog, at protektahan sa ilalim ng mga pakpak ko. Walang sinuman ang pwedeng manakit sa kanya ulit. Manatili ka na. Hindi na kailangang ikaw pa ang magluto at maglinis. Magpahinga ka lang ng maayos. Wala nang mga api sa iyo sa hinaharap. Salamat sa iyo. Pwede mo ba akong turuan ng mga patakaran dito? Dito ang Hilagang Daan. Pagdating ng taglamig, sobrang lamig sa panahong hibernation. Kapag naging ganap na nasa hustong gulang ang babae, magbabago ang katawan niya. Kapag nagdadalang tao, magsusuka ang lalaki para sa kanya. At kapag nanganganak, ang lalaki ang sasalon ng matinding sakit na parang hinihiwa ang buto. Sandali. Ang ibig mong sabihin, ang babae ang magdadalang tao at ang lalaki ang magsusuka para sa kanya. At sa panganganak, sumasakit ang tiyan ng lalaki. Siyempre, napakahina ng babae, paano niya makakayanan yon? Ang lalaki ang dapat magpasa ng responsibilidad na yan. Naku po. Anong uri ng malaalamat na kalokohan yan? Kung nasa modernong panahon yan, ilang kababayan na natatakot mag-asawa at magkaanak kaya na sana. Kahit tiket sa tren, bibili sila buong gabi para lang makatawid. Kapag ang babae matapos manganak ay kumain ng isang butil ng kristal ng mabangis na hayop, maaari siyang ganap na gumaling sa loob ng 3 buwan. Pero kapag natapos ang seremonya ng pagiging ganap na nasa hustong gulang, saka pa lang ang unang pagtatambal, kailangang pumili ng 3 kapareha. Ilang? 3. Alam kong para sa isang kagandahan na tulad mo. 3 lang talaga, medyo nakakaawa. Pero iyan ang pinakamababang bilang na itinakda ng Beast God. Kung hindi mapuno, ang hirap sa panganganak ay ikaw ang sasalo. 3. At minimum pa raw. Anong klaseng wild na tuntunin yan? Akala ko pa naman nakakaawang-awa siya. Ang karne, ibigay mo sa kanya. Hindi naman ako natatakot na magutom siya. Sa tingin ko lang, masyado siyang payat. Kapag hinawakan, siguradong wala man lang kapit sa kamay. Mang Xiaoqi, ang ibig mong sabihin, ang babae ang nagdadalang tao at ang lalaki ang nagsusuka para sa kanya. At sa panganganak, sumasakit ang tiyan ng lalaki. Mang Xiaoqi, syempre, napakahina ng babae, paano niya makakayanan yon? Ang lalaki ang dapat magpasa ng responsibilidad na yan. Naku po. Anong uri ng malaalamat na kalokohan yan? Kung nasa modernong panahon yan, ilang kababayan natakot mag-asawa at magkaanak kaya na sana.
Kahit tiket sa tren, bibili sila buong gabi para lang makatawid. Kapag ang babae matapos manganak ay kumain ng isang kristal ng mabangis na hayop, maaari siyang ganap na gumaling sa loob ng 3 buwan. Pero kapag natapos ang seremonya ng pagiging ganap na nasa hustong gulang, saka pa lang ang unang pagtatambal, kailangang pumili ng 3 kapareha. Ilan, 2, 1, 3. Alam ko na, ang kagandahan mo talagang pang-akit. 3 lang ang napili, pero totoo, nakakaawa. Pero iyan ang pinakamababang bilang ayon sa batas ng mga halimaw. Kung hindi mapuno, ikaw mismo ang magdurusa sa sakit ng panganganak. 3 na nga, pinakamababa pa. Ano ba itong malabaliw na patakarang ito? 本文内容经已独家制作，感谢您的收听。 Hindi ko inaasahang maaawa pa ako sa kanya. Bigyan mo siya ng karne. Hindi naman sa natatakot akong magutom siya hanggang mamatay. Pakiramdam ko lang sobrang payat niya. Kapag hinawakan, siguradong walang dating. Gising ka na, kumain ka muna ng prutas para sa kalinisan ng ngipin. Uminom ka ng tubig tapos kumain ng inihaw na karne. Ayos na agad iyan. Ha, ikaw ba ang pumitas nitong bulaklak? Ang ganda. Basta napulot lang. Salamat sa'yo. Mabango ang dahon ng mint at prutas. Nakakagulat na parang mahiwagang teknolohiya. Sandali lang. Pag naubos ko ito, lulunukin ko ba o iluluwa? Paano kung malunok ko at sumakit ang tiyan ko? Hindi ba masyadong marumi ang lupa? Huwag kang manghinayang na iluwa. Marami pa. Ay, kinakain pala ito na parang mint. Pag nilunok ko, parang may pakpak na lumilipad sa dibdib ko. Anong klaseng prutas ito? Parang galing sa langit. Parang tipong maladyos na tukso na dumadaan lang. Ang lambot ng laman, gusto kong hipuin para maramdaman ang pagkalastiko. Busog ka na, kain na. Parang tipong maladyos na tukso na dumadaan lang. Ang lambot ng laman, gusto kong hipuin para maramdaman ang pagkalastiko. Busog ka na, kain na. Kumain ka rin. Isa akong batang itim na ahas. Karaniwan, pinakaayaw ko ang luto. Bakit ngayon bigla akong nabighani na parang sinapian? Busog na ako. Kahapon lang ako dumating. Gusto mong lumabas at maglibot sa nayon? Mainit sa labas. Magpalit ka na lang ng bagong damit. Bakit may dala kang damit ng babae? Hindi ba si Wenshan ay parang hari ng mga lalaking manlalaro? Hindi ako sanay magdala ng damit ng babae. Iyan ay bagong gawa kagabi habang natutulog ka. Sobrang kakaiba ng damit mo. Kapag sinuot mo iyan palabas, pagtitinginan ka talaga. Kaya nga, muntik na akong pagalitan ng husto, mangkukulam na ahas. Sige na, tara na. Tara na. Malas, ang ganitong mababang uri ng ibon sa mga mahihina lang talaga nananamantala. Nasinagan ko lang siya ng espiritual na lakas kanina. Akala ko noon ay hindi siya kailanman mangangahas lumapit. Ang babaeng may proteksyon ng makapangyarihang lalaki. Nakakatakot mo naman siyang napasigaw ng ganyan. Kahit durugin ang ibong ito, makabubuti pa nga sa kanya. Pasensya na. Kasalanan ko, naging pabaya ako. Walang anuman. Muntik nang umakyat ang puso ko sa lalamunan. Kahit ang ibon dito ay parang makinang sumasabog ang hitsura. Mangmang, may narinig ka bang ingay? Saan ka man lumingon, puro mamamatay tao. Kapag nagkamali ako sa laban na ito, tiyak na wala ni isa mang matitira sa mga mangmang. Kakapit ako ng mahigpit at hinding-hindi bibitaw.
Napakaliit at napakahina niya. Isang ihip lang ng hangin, matatakot na siyang mabasag. Akala ko noon, papataba ko pa siya ng kaunti. Pag may mga malalakas na manliligaw na nakapila, ibibigay ko siya ayon sa patakaran. Pero sa lambot at pagkamahiyain niya, kung ipagkatiwala ko sa mga walang pakialam sa nayon, baka hindi siya umabot ng ilang araw. Pero ibigay sa mga hambog at walang pakundangan sa nayon na yan. Baka kahit ilang araw lang ay hindi siya mabuhay. Huwag kang umiyak. Walang panganib. Ako ang pumatay sa isang maliit na baboy. Totoo nga. Si Mang Xiaoqi, totoong totoo. Hindi naman halimaw na kumakain ng tao. Ang tapang niya, ang liit-liit pa. At napaka-cute pa. Si Mang Xiaoqi, sa mundong ito. Sa mundong ito, ang ligtas lang ay ang manatili sa tabi ko, isang napakalakas na mandirigma. Doon ka lang talaga ligtas. Hindi ko maipagkakatiwala sa iba siya. Hindi ako mapapakali. Kung gusto niya, mananatili na lang siya rito habang buhay. Kahit may mangyari, hindi ka dapat matakot. Babantayan kita ng mabuti. 独家制作，感谢您的宣传。 Anong klase bang hiwaga ang hiwa ng sandata na yan? At sa mundong ito ng mga beast, wala bang dugong lumalabas kahit mga baboy? Xiaoqi, ikaw muna ang maglaro dito. Lilinisin ko ang balat at gagawan kita ng pwede mong upuan. Mang Xiaoqi, sabihin mo, Xiaoqi, ang dami ng tumubong damo rito. May mabangong pampalasa ba na pwedeng gawing panlinamnam? Dame ni Xiaoqi, sobrang ayos. Ligtas na ang payak at walang lasa kung inihaw na buhay. Mang Xiaoqi, damo sa tabi, hindi pwedeng kainin. Bakit ba napaka-cute ng batang babaeng ito? Kapag pumitas ka ng damo, baka may maaasahan kang mabuti. Nang inilabas ko, nalaman kong basura lang pala at mukhang dismayado. Talagang maliit na tanga, hindi mapakali ang mga nasa puso. Mukhang gusto niya talaga ang unang damong napitas niya. Ang ugat sa ilalim ay parang makinang na bilog na bola. Tandaan ko na. Sa susunod na manghuli ako, dadalhan ko siya ng kaunti. Tiyak na bawang iyon. Hindi na mapipigilan ang bango nito. Ang damong iyon ay bawal galawin. Bilisan mong pumunta rito. Talagang bawal bang hawakan ang damong iyon? May lason ba o nangangagat? Wala namang lason, pero kapag nasugatan ng kaunti ang balat, ang mga mata ay parang nasusunog. Ang anghang, napaluhan na ako, hahaha. Wow, ang lambot ng mukha mo. Ang ganda mo rin naman. Basta sobrang payat mo lang. Ang baywang mo, isang kamay ko lang pwede nang baliin. Ako si Hulur. Anong pangalan mo? Sa dati mong tribo, hindi ba kayo nakakakain ng busog kahit karne? Nagdala ako ng espesyal na tuyong inihaw na karne. Gusto mo ba? Ako si Ningxi. Maganda ka rin. Ay, siya nga. Sabi ng lahat, ako raw ang pinakamagandang babae sa tribo. Maganda ka rin. Mas maganda siguro ako kung medyo tumaba ako. Ano naman na yon, Lure? Magaling ang tuyong karne. Ang daming high value dito. Ano gusto mo? Dali, tikman mo. Ang tao ko, mahusay din ang mga kamay. Hindi higit ang ginawang tuyong karne sa gawa ng angkan mo. Salamat. Kapag nakagawa ako ng masarap, bibigyan din kita. Huwag kang mahiyain, babae rin naman tayong lahat. Ang payat mo, kailangan mong kumain pa ng marami. Ay, pero iyan ang pinakapaboritong matamis ni Lure, pulot ng bulaklak. Kalahating taon ko pa itong kinolekta, isang maliit na lata lang. Ibibigay ko sa iyo itong masarap. Sigurado, tataba ka ng isang ikot sa loob ng isang buwan. May lugar ka rin naman. Naman, bawat tao, pagkapanganak pa lang, mayroon na niyan. Wala ka ba? Meron ako, pero kaunti lang ang dala kong gamit. Ang espasyo ay hindi katulad. Ang kakayahan ay pwedeng mag-level up. Mula bata hanggang matanda, pati sa kamatayan, ganoon kalaki. Sobrang lupit ng panlilin lang. 5 munting baboy. Hahaha, umalis na tayo. Hahaha, gusto kong umalis mag-isa. Nakuha ko na ang mabuti mong hangarin. Bilisan mo, dalhin mo na. Ang bagal mo. Ito, anong gagawin sa bagay na ito? Ningxi, ang bagay na ito. Itago mo sa iyong espasyo. Walang problema, kainin mo lang ng may kumpiyansa. Bababain ko ang ilang ulo ng antler na hayop at ipapadala sa kanya. Enon, salamat. Ano ang ibabalik kay Hulur? Madali bang ilabas ang chocolate sa bag mo? Ano ang maliit na hayop na may sungay?
Baka usa ng bulaklak ang ibig mong sabihin. Nauuhaw ka ba uminom ka ng katas ng prutas? Uminom ka hanggang maubos saka magtago sa espasyo. Kapag nauuhaw ka, ilabas mo ulit. Sarap ng inumin, gusto ko to, salamat. 谢谢你。 Ang galing mo. Kaya yan ang bawat lalaking ganito. Hindi pa matatawag na magaling. Kapag nakahuli pa ako ng isa, magagawa ko na ang damit mo. Nang makita ang masayang mukha niya. Sa puso ko, mas masarap pa ito kaysa makapatay ng 10 baka. Gagawa ka ba ng damit para sa akin? Salamat at tama ka. Yung kagamitang ginamit mo sa panghuli ngayon. Gawa ko yon para sa'yo. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Ang pag-aalaga sa mga babae ay dapat ginagawa ng mga lalaki. Ito ang wind blade. Kapag ang wind power ay umabot sa ika-7 antas, magkakaroon ka ng wind blade. Ganun pala. Ang galing naman, pwede bang gamitin ang matalim na iyon sa paghiwa ng gulay at karne? Isang malakas na ika-7 antas na kakayahan. Para sa paghiwa ng gulay at pagluluto. Pero basta gusto niya, ayos lang. Basta gusto mo. Simula ngayon, ang karne mo ay hiwain ko sa maliliit na piraso gamit ang matalim na iyon. Kapag bored, kumain ka ng prutas at maglaro na lang. Ningxay, masama na naman ba ang pakiramdam niya? Napakaamo at marupok ng maliit na magnetic beast. Kailangang agad siyang gamutin. Matutunaw ang batong ito sa bibig mo agad. Hindi na manhid ang mga binti mo. Magaan na rin ang ulo mo. Parang lumulutang na ako sa langit. Anong mahiwagang suplemento ito? At bakit kumakapit pa siya sa akin ng mahigpit? Huwag kang matakot, ang ipapakain ko sa iyo ay kristal. Kapag kinain mo, lalakas ang katawan mo. Para maging mas komportable ka. Kristal ha ang utak ng mabangis na Beast King, paniguradong matigas na matigas. Gawin mo na lang itong candy at ipakain sa akin. Nasa puso ng lalaki ang pera, ganoon din ang loob niya. Mahal niya ako tiyak. Ang mga gamit ko ay para talaga sa'yo. Malakas siya, mayaman, at walang kaagaw dahil single. Mukha siyang gulay na nakasabit. 3 uri ng kakayahan. Marunong pa siyang magluto at manahin ng damit. Isa itong napakatabang at matibay na hita. Magpakasal muna bago magmahal. Ang high-end na laban na ito, kaya ko nang tapusin. Kaya hindi ko tatanggapin ang hirap na hindi ko naman dapat pasanin. Ang ganito kaawa at madaling masugat ang babae. Paano ako magpapakatiwalang ipagkakatiwala siya sa iba? Hayaan mo akong maging tagapagprotect ba mo o ikaw ang maging tagapagprotect ba ko, pwede ba? Sobrang sakto ng vibes. Sigurado siyang lalapit siya. Hindi ba masyadong nahihirapan? Kumain ka ng prutas. Sandali lang, mag-ihaw ako ng karne dito. Napakaganda ng epekto ng kristal. Kailangan niyang makaalis muna para mapunta sa putikan at leisyan. Pagkatapos ay kumuha pa ng ilang piraso. Bago umalis, kailangan muna niyang ibigay kay Xi. Hanapan ni Xi ng isang malakas na lalaking beast para protektahan siya. Si Huchuan ay talagang mabait. Bagay na maging kasama ni Xi. Gaga, iniisip mo lang ba ang pag-ihaw ng karne? Huwag kang matakot, nandito ako. Parang mainit ang loob ng lumang bahay, ano? Napiit sa loob ng 25 taon. Gusto kong ilabas lahat para makita mo. Salamat sa'yo. Hindi kailangang sabihin sa akin ang salitang salamat. May dumaloy na malaking isda kanina. Nais mo bang makita? Pwede bang manghuli ng 2? Ang alindog ng isdang malinis at makinis. Kahit kumain ng 2 tali ng inihaw na karne ng Tiger Barbs ay hindi masarap. Sakto, gagamitin ko ang bagong huling ligaw na sibuyas para gawin sausawan. Nais mo ba kung paano ako maglalaro kasama mo? Huwag mong pag-usapan ang 2. Kahit ano pa ang gusto niya. Huhulihin ko lahat ng isdang dumadaloy sa buong ilog at ipatutubuan ko para sa'yo. Hindi para sa laro. Para sa pagkain, gutom na ako. Pwede ba tayong mag-ihaw dito? Hindi pwedeng kainin ang Tiger Barb. Karamihan sa Tiger Barbs ay namamatay kapag kinain. Huwag kang maging padalos-dalos. Marami akong karne na dala. Gusto mo na bang kumain ngayon? Mamamatay ka kapag kinain mo ang Tiger Barb. Nakakagulat na hindi niya alam kahit ang pangkaraniwang kaalaman ng isang 3 taong gulang na bata. Gaano karaming paghihirap ang dinanas niya. Nakakalungkot, gusto ko na lang siyang alagaan. Maraming maliliit na buto para sa Tiger Barbs na mukhang kaakit-akit. Mapait ang lasa kapag kinain. May lason pa. May mga walang lason pero mas madalas.
Mahirap linisin. Kung hindi ka mag-iingat, kakapit sa iyong ngipin ang maliliit na buto. At ang karne ng tiger barb ay mas marami kaysa sa karne ng mga hayop sa lupa. Hindi mo magugustuhan yon. Alam ko kung paano makilala kung may lason o wala. Ano ang lasa ng isda? May paraan din ako. Madalas ka bang kumain ng tiger barb? Madalas akong kumain dati. Ang loob ng isda ay kailangang hilahin muna, tapos hugasan at patuyuin. Naku, ang hina niya. Dati, kinakailangan ko lang kumain ito para mabuhay. Tanging ang karne ng nakalalasong isda ang maaari kong kainin para mawala ang gutom. Hindi ko na siya papagutumin. Hindi ka na kailangang kumain ng tiger barb simula ngayon. Malaking kahihiyan sa akin. Magdadala ako ng pinakamagandang pangangaso para sa'yo. Ang pagiging malapit niyo ay masyadong romantiko. Bakit bigla kang yumakap sa akin? Paalisin mo ang mga balakid sa daan. Anong mga balakid? Saklolo, patayin mo na lang ako. Sa likuran, may isang matandang tigre na nakatingin sa akin na nakabukas ang mga mata. Halos manhid na ang kalahati ng aking katawan. Malambot siya. Hindi maaari, kailangan kong kontrolin ang sarili ko. Ngunit umupo siya sa aking kandungan. Para sa akin, ito ay isang nakamamatay na tukso. Nakakainggit. Kung sana, makakasali rin ako sa yakap na yon. Ningxi, maliit na babae, ipagpatuloy niyo lang. Tutulungan ko kayong maglaro. Maglaro ka lang ng maluwag. Basta hindi ka mapapahamak. Kahit anong laro, okay lang. Eya. Naiinis ako sa aking kakulangan ng kaalaman bilang isang modernong tao. Anong klaseng kaguluhan ito ng mga hayop? Kahit sa araw, may naglalaro pa rin. Huwag ka nang magsabi pa. Ang mga nakatatanda sa tribo ay ganito nagtuturo talaga. Kaligtasan muna. Ang puso ko ay tumitibok ng masyadong mabilis. Nandyan na naman ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Ang aking urge na makipag-ugnayan. Gusto kong may yumakap sa akin, nakakatakot. Ningxi. Hindi na mahalaga, siya ang legal kong asawa. Labis kong kailangan ang yakap na ito. Isang yakap lang, okay na. Mahirap ba? Hindi na mahirap. Kapag nandyan ka, hindi na mahirap. Napakagaan at kaginhawaan. Hindi talaga ako pwedeng lumayo. Parang gusto akong yakapin hanggang sa buto at dugo. Ang sarap sa pakiramdam ng may nakayakap. CJ. Pwede naman. Pwede bang mas dikit pa ng kaunti? Wala na talaga akong pag-asa. Mukhang nagkasakit na ako ng pagkalulong sa yakap na ito. Pero sobrang busog sa pakiramdam. Hindi nakapagtataka kung bakit siya nangupit ng ganun noong una ko siyang makita. Siguro napakasakit para sa kanya nang umatake ang sakit niya. Dapat matagal na akong nawala. Bakit hindi ko agad siya niyakap ng mahigpit noon? Naku, nakakahiya talaga. Paano ko ba nagawang banggain siya agad? Ikaw ang pababain siya. Pwede bang maging mas magalang tayo? Ang lalaking tulad ng mahal niya ay gustong may lambing at init sa kalinga. Hindi ko talaga makontrol ang sarili ko. Hindi niya ako sinusunod. Akapin mo na lang ako pabalik. Nakakakilabot pero ngayon nanghihina na ang mga paa mo. Huwag kang pikon, ha? Ay, kahapon sobrang nagmamadali ako. Nakalimutan kong ilagay yung bawang na matyagang inalis ko ng paisa-isa. Kung hindi, siguradong mas lalo pang sasarap ang karne. Tiyak na aabot sa 100 ang dagdag na angas. Napansin ko nga na binunot mo ito kahapon. Gusto mo ba ng damong may lasa? Napansin pa niya pati yon. Itong matangos na tulay ng ilong. Itong mahahabang pilik mata. Nakakakaba ang pakiramdam. Naku. Parang mahuhulog na ako sa ilog ng pag-ibig. Bakit naman nagiging tanga siksiksi kapag walang karne? Baka humina na ang galing niya sa paghuhuli ng ahas na ito. Ang karne ay inihaw ng masyadong matigas, hindi na niya makagat. Wala naman. Dapat masarap ito kapag hinaluan ng dinikdikit na damong ito sa inihaw na karne. Mainit ito, Siksi. Parang nakakasugat ng dila. Ikaw na lang muna ang huwag kumain. Napakainit. Hindi pa nakakatikim ng pampalasa ang mga tao sa mundong ito ng mga hayop. Ang ibig niyang sabihin sa mainit ay maanghang, siguro. Ang galing talaga. Mahilig akong kumain. Pwede mo ba akong hiwain ng kaunti? Ang tawag dito ay anghang. Hindi lang ito maanghang. Lalo pa itong sumasarap habang kinakain. Tikman din niyo. Ang sarap naman nito. Astig, may dating ang damong ito. Medyo tusok na lang. Pero hindi na mabaho ang karne. Mangsuan, pahingi pa ako. Ha? Kumakain si Ningxi. Kung ganoon, sa susunod na araw na lang ako hahanap para makipaglaro sa'yo. Ano yon? Bakit hindi ka pumasok? Kumakain si Ningxi. Nandito rin ang kapatid ko.
Sa wakas, nakalabas na rin ang kapatid ko. Nanay, huwag ka nang mag-alala na hindi siya makakapag-asawa. Ay, narinig mo na ba? Ang bagong babaeng nasa tribo ay ang pangalan ay Ningxi. Ano bang uri ng anyong hayop si Ning? Ang ganda ng pangalan na Ningxi. Ano ang anyong hayop? Hindi ko alam. Sabi nila may marka na sa dibdib ng pinuno kahapon. Pag may pagkakataon, tingnan natin at malalaman natin. Hindi ko akalaing ang isang napakalamig na ahas tulad ng pinuno ng tribo ay bigla na lang nagkagusto sa isang tao ng ganito kabilis. Akala ko pa naman mag-isa na lang siya habang buhay. Sobra ba akong naging padalos-dalos kanina? Sa wakas, may nakilala siyang babaeng talagang gusto niyang alagaan. Hindi pwedeng matakot siya ng palayo. Matagal ko nang nabubuhay pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong anyong hayop. Dagdag pa ang kakaiba niyang damit. At ang hindi niya pangkaraniwang reaksyon. Baka wala talaga siyang anyong hayop. Anong nangyari? Bakit ka biglang nakatitig sa akin ng ganyan? Kahit walang nangyari, hindi naman siguro ako magiging anyong hayop, di ba? Kahit hindi siya taga rito, ano naman? Basta siya ay siya. Sapat na yan. Dagdagan pa ba natin ito ng halamang ito? Hindi na, may tubig naman. Kung may tubig, dahan-dahan lang sa pag-inom, huwag mong sipsipin ng malakas. Talagang gwapo at napakabait. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa mahal ko. Ang sarap yatang maramdaman din ng mga ate at kuya sa harap ng screen ang saya ko. Ang saya ko. Mahal kong babae. Mang maliit na pito, mahal kong babae. Mahal kong babae. Mukhang gusto niya rin ako. Mang maliit na pito. Pwede ko bang ipadala kay Huluer ang kaunting karne na niluto ko? Tumanggap siya ng pulot kahapon. Kailangang suklian yon. At ang karne na ito ay dinala ni Mang Xuan at Huchuan. Kailangan nating humingi muna ng pahintulot sa kanila. Mas mabuting siksiksi na lang ang magpasya sa mga gamit sa bahay. Hindi pa rin sapat, kulang na kulang pa rin. Gusto ko talagang itago siya. Ayoko siyang payagang umalis kahit saan. Mahal kong babae, ayos. Mahal kong babae. Ha ha ha. Mahal kong babae, hehehe. Ha ha ha. Halika rito at hulihin mo ako. Ang linya at eksena na ito. Parang hindi ko yata nasabi sa tamang oras. Siksi, ikaw na ang lumapit. Pasok ka at maglaro. Sinabi ko pa nga na bukas kita hahanapin. Nakakita ang nagbabantay sa akin ng isang malaking piraso ng serpiente. Napakaganda ng berdeng kulay. Hindi ko nauubos ang isang piraso mo. Bilang isang matanda, kabisado ko na ang lasa na ito. Bawal talagang pumasok sa yungib na ito. May nakita akong isang uri ng damong napakasarap. Dinala ko para matikman mo. Huwag na tayong pumasok sa yungib. Dito na lang tayo sa labas. CJ. Hindi pa ako nakakakain ng damo. Bakit ba ang bait at ang galing mo, Siksi? Malambot at mabango. Kung makapanganak lang ako ng isang napaka-cute na anak na lalaki. Eh di sobrang saya noon. Hahaha, sis, magiging matalik kitang kaibigan. Ikaw pa, gusto mo akong tawaging nanay. Mainit pa. Pwede bang panatilihin sariwa sa espasyo? Ibig kong sabihin, anong klaseng kondisyon ng pagkain ang nasa loob? Pag inilabas mo, ganoon pa rin ba ito? Parang may function din na pampreserba ang modernong backpack ko. Kung pwede rin yon kay Mang Xuan, astig na sana noon. Hindi makakapagpreserba ang espasyo. Gumamit ako ng abilidad para gumawa ng panangga sa karne. Kapag natakpan ito, pwede itong tumagal ng isang buong araw nang hindi nagbabago. Kapag masyadong matagal, lalamig at sisira rin ito. Engan. Naiintindihan ko na. Halikan mo ako. Ang nakakakamot ulo at nakakainis na sakit na yon, sa wakas gumaling na rin. Matulog ka na. Ang bilis naman. Maaari ko kayang mapasaya siksiksi sa hinaharap. Gusto ko ba? Bibigyan ko pa kaya siksiksi ng dalawa pang malalakas na lalaking kasama. Gising na siksiksi. Gutom ka ba? Uminom ka muna ng tubig. Maaari ka nang kumain agad. Ito ba ang pakiramdam ng pag-ibig? Parang hindi naman ito masama. Nagugutom na ako. Lumapit ka rito at kumain ka na. Huwag mo akong bulahin at hindi na ako kakain ngayong araw. Ikaw ang nagpaupo sa akin rito. Hindi ba tayo kakain? Kumain ka na. Hahaha. Nandito ba kayo para hanapin ang pinuno ng tribo? Nasa labas siya at may ginagawa. Lalabas din siya agad. Ningxi, kami lahat ay nandito para hanapin ka. Ako si Mauli. Maligayang pagdating sa tribo. Regalo ito para sa'yo. Ako si Shifi. Ito ang regalo ko. Pati na rin ang sa akin.
Ako si Mian Meng. Ang init ng pagtanggap ninyo. Ang tapat at simpleng kabutihang loob na ito, napakaganda. Salamat sa lahat. Gustong-gusto ko ang mga regalong ito. Kumain na ba kayo? Gusto nyo bang tikman ang inihaw na karne na may bawang? CJ, hindi pa ako nakakakain ng bawang. Hugh, dali, pumunta ka at kumuha ng isang biik para kay Hesi at sa maliit na babae. Gusto kong kumain ng karne sa kanila. Ako rin. Ning King, pumunta ka na rin agad sa pangangaso. Parang paraiso ng mga babae ito. Kung makita ito ng mga babae sa modernong panahon, malamang mababaliw din sila sa saya. Ano, may masama ba? Bakit ang bait mo naman? Ikaw nga ang payat na parang balat at buto. Tapos ikaw pa ang nag-aalala kung komportable ako. Hesi, sa yumib namin marami pang tuyo at maayos na karne. Mamaya, ipapakuha ko lahat kay Huyuan para sayo. Ay naku, bakit ang payat mo naman? Kumain ka pa ng karne para bumawi. Hindi rin naman ako masyadong payat. Kita lang ang diferensya. Sige na, halika at tikman mo ang inihaw na bawang na karne. Ang sarap kumain, Hesi, ang galing mo talaga. Pareho kayong babae, bakit ang dami mong alam? Enon, Hesi, ang galing mo, sobrang galing. Medyo masakit lang sa bibig ang karne na ito habang kinakain. Ang sarap. Medyo maanghang ang bawang. Pahiran mo na lang ng ilang dahon ang lalaki mo. Hindi naman ganoon kaanghang ang mga dahon. Ano ba ang anghang? Iba ito sa pakiramdam ng hawak, amoy at lasa. Hindi nalalasahan ng dila ang anghang. Ang anghang ay isang uri ng hapdi. Wow, ang dami pala talagang alam ni Hesi. Ang init ng pakikitungo. Talagang hindi mapigilan ang mga paanyaya. Pero ang ganitong magaan at magiliw na atmosfera. Gustong-gusto ko talaga. Sobra na iyan, ibalik na lang nila. Hindi sulit ang bawang sa ganoong kalaking kapalit. Lahat sila nagdala ng regalo para sa akin. Hesi, huwag kang kabahan. Ang natagpuan mong bawang ay napakahirap makuha. Lahat ng ito ay nararapat sa iyo. Ako na muna ang bahala sa mga karne na ito. Pagdating ng susunod na buwan, sasali ka na sa seremonya ng pagtanda. Magagamit ni Hesi iyon para ipagpalit sa mga kailangan. Pwede pa bang bumili ng mga bagay pagkatapos ng seremonya ng paggising? Pwede namang bumili. Pagkatapos ng seremonya, maglalatag ang lahat ng mga paninda sa plaza sa tabi ng altar. Maraming mga bagay doon. Parang palengke lang na puro pwesto. E di parang bersyon ng mundo ng mga hayop ng mga tindang nakahilera sa tabi ng kalsada. Billy. Humir, anong ginagawa mo? Lumayo ka sa pinuno ng tribo. Hindi mo ba nakita na may marka na siya sa dibdib? Pinuno ng tribo, sobra ka namang garapal. Noon, okay lang kahit may gusto si Humir sa'yo. Pero ngayon na gusto ka niya, iba na yan. Ang mga lalaking hindi maayos ang pagpili, puro damong ligaw. Ha? Alin bang isang tingin mo pa lang sa akin, ay nagustuhan mo na ako, Kapitan? Nakita ko lang kayo ni Ningxi na nag-uusap kanina. Nagtanong lang ako sa Kapitan ng 2 tanong. May gusto na siyang babae. Paano ko naman siya pakakawalan? Lene, napakawalang galang naman yan. Si Hulur, may pride din ako. Engan, hindi ba? Pasensya na. Akala ko pa naman nahihilig ka sa mga malalakas na lalaki na may kapareha na. Hindi naman pala. Aba, hindi ba ako mapapalo sa ganito kong pagsasalita? Buti na lang at may mata ka. Hindi ako mahilig mang-agaw ng taong may gusto na. Malambot ang dila. Pero hindi kasing gaan at kasing gaanan ng isang maluwag at preskong yakap. Wala talagang silbi ang balat na ito. Umalis na naman ang sintomas kong gutom sa lambing. Ano bang meron kay Hesi? Gusto ko sanang sumiksik sa mga bisig niya. Pero pag naiisip ko si Baichan, na magkatabi siya nung napakagandang babae. Hirap na hirap ako. Mas mabuti pang maging tapat na lang. Ngayon nakita kita. Ang saya kong umiti sa babaeng ang ganda-ganda noon. Parang nagselos ako. May lungkot at pagkalugmok sa puso ko. Nagsiselos si Hesi. Sabi mo hanapin kita. Ano bang klaseng prutas ang selos? Hindi, ang punto ay nalungkot siya. Hindi ako sa kanya ngumiti. Sabi ni Hulur, maganda ka raw tingnan. Maganda rin daw ang buhok mo. Tingin ko tama naman siya. Kaya napangiti ako nang maisip kita. Sa susunod, hindi na ako ngingiti. Hesi, huwag kang malungkot, okay lang ba? Hindi ko talaga kaya. Kaya pala, masyado lang akong sensitibo. Akala ko pa naman, magiging tulad siya ni na mama at papa. Na kapag may mas maganda silang makilala, basta na lang nila ako iiwan. Kasalanan ko.
Nagawa ko pang mag-isip ng mali na baka ma-misunderstand mo. Ikaw lang ang gusto ko mula noon hanggang ngayon. Kung may inis ka man, sabihin mo lang sa akin, ha? Noong una kitang makita, ang naisip ko lang ay napakapayat mo at ang awa ko sa'yo. Isa pang malaking abala. Habang tumatagal tayong magkasama, lalo lang kitang nagugustuhan. Kahit pa balang araw ay ayaw mo na sa akin. Hindi rin ako magkakagusto sa iba. Ang nangyari ngayon, ako ang may mali. Hindi na maulit. Hesi, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, ha? Huwag mo akong iwan. Kailanman, walang nagmahal sa akin ng ganito. Sa dati kong mundo, ang gusto ko lang ay yumakap kay mama para makakuha ng ginhawa. Pero ang kapalit lang ay malamig na mukha. Hesi, huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak, nahihirapan ka na ba? Teka, hindi na ako mapapahinto. Good boy, huwag ka nang umiyak. Kapag gumaling ka na, pwede mo na akong pagalitan o ibunton ang sama ng loob mo sa akin, okay? Ang kawawang maliit na ito sa gitna ng gubat. Sa habang buhay na ito, hindi na kita kayang bitawan. Mang Suan, mananatili ka ba palagi? Mananatili ako palagi. Mananatili akong kasama mo magpakailanman. Halika dito at halikan mo ako. Sa wakas, gumaling na ang nakakabagabag sa puso at isip na paghihirap na yon. Matulog ka na. Ang bilis naman. Sa hinaharap, magagawa ko ba siyang pasayahin, Hesi? Maghanap pa kaya ako ng dalawang malalakas na lalaki para kay Hesi? Nagising na si Hesi. Nagugutom ka ba? Uminom ka muna ng tubig. Makakakain ka rin agad. Ito na ba ang pakiramdam ng pag-ibig? Mukhang hindi naman masama. Got na ako. Umupo ka rito at kumain na. Kapag sinubukan mo pa akong alukin, bukas hindi na ako kakain. Ikaw naman ang nagpaupo sa akin dito. Hindi ba kakain tayo? Kumain ka na. Hahaha. Nandito ba kayo para hanapin ang punong tribo? Nag-aayos siya ng mga gamit. Lalabas din siya agad. Ningxi, lahat kami ay dito para hanapin ka. Ako si Maoya. Maligayang pagdating sa tribo. Regalo ito para sa'yo. Ako si Shaifei. Ito ang regalo ko. Ito rin ay para sa'yo. Ako si Tulmeng. Ang sigla ninyong lahat. Ang tapat at simpleng kabaitan na ito, ang sarap sa pakiramdam. Salamat sa inyong lahat. Gustong-gusto ko ang lahat ng mga regalo. Kain na ba kayo? Gusto ninyong tikman ang inihaw na karne na may bawang? CJ, hindi pa ako nakatikim ng bawang. Tiger, bilisan mo at manghuli ng isang maliit na baboy para kay Xixi at sa maliit na babae. Gusto kong kumain ng karne sa bahay niya. Ako rin. King, ikaw rin, bilisan mo at manghuli. Ang laki naman ng langit na para sa mga babae. Kung makita ito ng mga ate sa modernong mundo, siguradong mababaliw rin sila sa saya. Ay, bakit? May hindi ba komportable? Bakit ang bait-bait mo naman? Payat ka na nga parang buto, pero nag-aalala ka pa kung komportable ako. Magulo ba ang buhay ko? Siksi, marami pa akong pinatuyong karne sa kuweba. Mamaya, hihingin lahat iyon ni Huyuan para dalhin dito. Naku, bakit ang payat mo? Kumain ka pa ng karne para lumusog. Hindi rin naman ako masyadong payat. Mukha lang kasing hindi halata ang taba. Sige na, halika at tikman mo ang bawang na inihaw na karne. Ang sarap, Siksi, ang galing mo talaga. Pareho tayong babae, pero ang dami mong alam. Nga, Siksi, ang galing mo talaga. Medyo masakit sa labi kapag kinakain itong karne. Ang bango. Maalat at maanghang ang bawang. Mag-iwan ka na lang ng ilang dahon para sa iyong lalaki. Hindi naman ganoon kaanghang ang mga dahon. Ano ba ang anghang? Iba ito sa panlasa, haplos, at amoy. Ang anghang ay hindi basta nalalasahan ng bibig. Isa itong klase ng sakit. Wow, ang dami palang alam ni Xixi. Ang sigla mo talaga. Talagang hindi mapigil ang mga tawanan at kwentuhan. Pero ang ganitong magaan at masayang samahan. Ang sarap mahalin. Sobra na yata, ipakuha na lang natin yon. Hindi dapat tumanggap si Xiaosu ng ganito karaming kabayaran. Regalo naman ang dala nila para sa akin. Siksi, huwag kang mag-alala. Ang bawang na natuklasan mo ay napakahalaga. Lahat ng ito ay nararapat sa iyo. Ako na ang bahala sa mga karne na ito. Pagdating ng susunod na buwan, sasali na tayo sa seremonya ng pagtanda. Maaaring gamitin ni Siksi iyon sa pagpapalit ng mga gamit. Pagkatapos ng seremonya ng paggising, pwede pa bang bumili ng mga gamit? Pwede kang bumili ng mga gamit. Pagkatapos ng seremonya, magbebenta ang lahat sa plaza sa tabi ng altar. Maraming paninda roon. Parang palengke nga. Kung ganoon, dyan ang bersyon ng mundo ng mga hayop ng mga tindahan sa gilid ng daan. Bumili. Bukod sa akin. Pwede pang kumuha siksiksi ng dalawa pang lalaking katuwang. Bago ang seremonya ng paggising, kailangan munang maayos ang lahat.
Sixi, pwede rin ba akong maging tagasunod mo? Ako ay isang 6 na antas na kidlat na may kakayahan. Napakalakas kong mangaso. Kapag napunta na sa akin, hindi kita hahayaang magutom. Hindi lang kita hindi pagpapagutom. Palalakihin pa kita ng maputi at bilog. Ang makinis na panga mo. Ang masigla at maaraw na presensyang iyon. Ang buhay na katawan mo ay talagang magandang halong dugo. Ang gwapong lalaking may preskong dating. Naku, kinikilig na naman ako. Baka sa buto ko, isa akong pusang mahilig lang sumiksik sa likod. Paano ba ako ma-inlove sa bawat makasalubong ko? Kapag gusto mo, kunin mo na. Isa rin yung 6 na antas na kidlat na may kakayahan. Mabilis kong tumakbo. Balahibo ng hayop, mainit at komportable. Sa taglamig, mas mainit pa yon. Mukhang wala namang anyong hayop siksiksi. Pagdating ng taglamig, kailangan niya ng makapal na balahibo para magpainit. May napakahalaga akong sasabihin. May acrophobia ako. Ibig sabihin, isang sakit sa pag-isip na kapag kabado ay kailangan ng yakap. Pampawi lang, hindi nagagaling, at malamang hindi ako magkakaanak. Sa modernong panahon, madalas na pagkakamalan ang ganitong sakit na hindi kailangang ipatingin. Kakaligtaan ba nila ako? Tungkol sa kakayahang magkaanak. Napunta lang ako rito mula sa ibang mundo. Baka may hadlang sa pag-aanak sa pagitan ko at nila. Matagal nang nahihirapan siksiksi. Ayoko ng mga bata. Sa buhay na ito, siksiksi lang sapat na sa akin. Kung hindi lang siya dumating, ni makipagtipan nga ay ayoko. Siksi, hindi ko gusto ang mga bata. Tungkol sa sakit na sinasabi mo, mas lalong hindi iyon problema. Hindi namin hahayaang laging nakadikit ka sa amin. Kung tutuusin, mula ngayon, mas marami pang mga lalaking mabigat ang dibdib na mapapasa iyo. Kahit kailan, kahit saan, mayayakap sa'yo. Sa ganitong paraan, hindi ka na muling magkakasakit. Kung wala naman pala silang pakialam. Kung ganoon, hindi ko na kailangang magpumilit pa. Hindi ako ang babaeng taga rito sa malaking lupain na ito. Walang anyong hayop. Maaaring mahirap mabuhay ang taglamig. Nahulaan mo. Nahulaan ko. Hindi ko inisip iyon. Si Mang Suan ay napakahusay mag-isip. Nabasa mo ng tama. Hindi rin naman malayo ang hula ng tigreng ito. Wala akong pakialam, wala akong pakialam. Talagang wala akong pakialam. Sa modernong panahon, kahit may pera ka, hindi pa rin siguradong makakakuha ka ng top quality na gwapong lalaki na pwedeng alagaan mo. Hindi ko akalaing sa hinaharap, gabi-gabi pa akong aawit ng mga awiting pampatulog. Kung wala kayong pakialam, ayos na yon. Ganyan na lang ang usapan. Uwi muna ako para ayusin ang mga gamit. At ililipat dito. Hoy, hindi ko pa naman sinasabing tatanggihan kita. Ang bilis mong tumakbo, natatakot ka bang takbuhan kita pagkatapos? Mukhang napako na ang relasyon natin dito. Salamat, Sixi, sa pagkakataong alagaan kita. Habang nandito si Huchuan, sisiguraduhin kong aalagaan ka, igagalang ka, at mamahalin ka. Hindi ka kailanman hahayaang masaktan kahit kaunti. Sa harap ni Mang Suan, sa harap ni Huchuan, ang lalaking 2 salita lang ang alam, nagbubulungan ng matatamis na salita. Nakakakiliti. Kung may 2 pang ganitong klase, 2 lalaking kumikita para suportahan ako sa bahay. 2 laging kasama ko. Hahaha. Kapag isipin mo, napakaswerte ko rin pala. Baka sa buto ko, talagang isa akong pusang mahilig lang sumiksik sa likod. Siksi, maraming maliliit na isdang nakakalat dito. Huhulihin ko silang lahat para sa'yo. Grabe, buti na lang at ang hirap ng buhay sa Huchuan. Ano ba ang nangyayari? Isda. Pwedeng ipatong at isaayos ang magkakaparehong klase. Parang walang katapusang imbakan ito. Ganyan nga. Bola ng ahas. Tiger. Mas marami pang hulihin, mas mabuti. Ayos. Mas marami pang hulihin para may mapaglaruan, Siksi. Sobra na, sobra na. Naabot na ang pinakamataas na bilang sa 1,500. Ay. Anong nangyari? Walang problema, may nakita lang akong isang lasong isda. Ihihagis ko doon. Ayos. Ang galing. Mas mahusay pa, Siksi. Napakaraming isda, nahihiwalay pa kung alin ang pwedeng kainin at alin ang hindi. Siksi ang pinakamahusay na tao sa buong mundo ng mga halimaw. Hindi lang isda. Kaya ring makilala kung alin sa ibang pagkain ang pwedeng kainin at alin ang hindi. At saka, malaki ang aking espasyo. Dahil nagpa siya ng magsama sa araw at gabi. Kailangan kong ilabas ang sinseridad ko. Hindi pwedeng itago. Wow,
Ang galing talaga, Nixie. Pwede akong maging tagapagtanggol mo. Talagang basbas ng Diyos ng mga hayop. Kaya pa bang hugasan ng ngipin? Sobrang natural, walang bahid, mataas na uri ng sabon talaga. Gusto ko ring maligo. Hoy, huwag naman niyo akong titigan ng ganyan. Nakakatakot ako. Kain muna tayo, ha? Pagkatapos kumain, dadalhin kita sa mainit na batis sa likod ng bundok para maligo. Doon ang paliguan ng babae. Noon, may babaeng naligo ng walang laman ang tiyan at nahimatay. Mahina ang katawan, Nixie. Kahit kaunti, hindi pwedeng pabayaan. Ayos, ayos. Ang mainit na batis, di balikas na mainit na bukal yon. Kayo na ang mag-ihaw ng isda. Ako naman, maghahanap sa paligid. Baka makakita ako ng pampalasa na pwedeng kainin. CJ, huwag masyadong lumayo. Naman, hindi ako lalayo. Ang amoy na ito, parang sibuyas. Sibuyas na. Ha, hindi yata. Bakit sibuyas at luya ang pangalan? Ang damo bang ito, sibuyas ang nasa ibabaw? At luya ang nasa ibaba? Anong klase ng sibuyas at luya? Yung damong namumungit-ngit. Sa amin, sibuyas ang tawag dyan. Parang bawang din ang gamit para mawala ang lansa. Eksakto, napadaan ka pa. Bilisan mo at tulungan mo akong hukayin pati ugat nito. Yung damong namumungit-ngit. Ay. Natakot ka ba? Magaan ang pakiramdam ng kamay ko. Halika, papainitin kita. Ang mga kamay, Nixie, ay mas madulas at mas malambot pa kaysa sa inaakala ko. Ang sarap pigain. Huwag kang manggulo, sino ba ang hindi malamig sa tag-araw? Ang palusot na yan, halos butas na rin. Hahaha. Ay. Papaluin ba ako, Nixie? Sasampalin mo na lang ako ng ganito, di masakit. Sino ba talaga ang may tuyong balat? Bakit pakiramdam ko, mas kapit sa akin pa ang malaking tigre na ito kaysa sa akin? Bakit mas dikit pa ang malaking tigre na ito kaysa sa kuting? Baka nakakahawa pa ang sakit na ito. Kapag ang babaeng damong namumungit-ngit ay nakahawak kay Xi, iyak talaga siya. Palitan mo na lang ng damo, mas masaya pa. Kung paiyakin mo siya, ang magagandang mata mo pa ang luluha. Ang sakit ng loob ko ay ako. Bawal kang maingay. Gusto ko nang kumain ng damo. Bilisan mong humukay ng maayos. Sundin mo na lang ang gusto mo. Talagang hindi ko maintindihan. Paano ba nagugustuhan ng babaeng ito ang damong nakakasinghot ng ilong na ito? Ang sakit sa mata. Para kay Xixi, pinatanggal ko. Hahaha. Ang galaw niya, parang pusang nagkukubli at palihim na kumikilos. Tingnan mo ang puti, sibuyas pala. Ang bilog na maliliit, luya pala na adobo na karne. Napakasarap nito. Subukan na natin ngayon. Paano ko hahayaang maghintay pa si Xixi kapag andito ako? Xixi, una kang kumain ng kaunti para may laman ang sikmura mo. Ang sarap pakinggan ng tunog na ito. Sobrang gandang pakinggan. Parang buntis na ang mga tainga ko sa sarap pakinggan nito. Yenen, masarap. Yenen, napakasarap. Lahat ng napapansin ni Xixi ay siguradong pinakamabuti. Tikman din ni Huchuan. Kaunti lang, huwag kang maging makapalang mukha. Ikaw ba ay malaking tigre o maliit na aso? Aba, sinong hindi mahihikayat kapag sobrang bango ng pinapakain kay Xixi? Hindi napigilan. Sinadya niya talaga. Inaakit niya ang mga tao. Pinapangalagaan siya ng buong puso at buong lakas. Ni kaunting hangin ay hindi makasingit. Talagang napaka-safe. Punta ka na ba sa paliligo ngayon? Isang napakagandang lugar. Gusto ko sana siyang itago. Walang makakakita. Xixi, sasamahan kita pababa. Madulas ang ilalim dahil sa lumot. Mas ligtas kung may hawak ako sayo. Hindi na. Kaya ko naman mag-isa. Lumayo kayo. Bawal sumilip. Lalo ka na, Huchuan. Bawal gumalaw ang tenga mo, malaking tigre. Naliligo si Xiaoqi. Ang tunog ng tubig ay para akong gustong lumingon at silipin. Isang sulyap lang, hindi pwede. Magagalit si Xixi. Tiis lang. Gusto kong maging pinakamaamong kasama. Wow, ang lamig at gaan ng pakiramdam ng damit na ito. Sige, umuwi na tayo. Wala si Xiaoqi.
Sixi, hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para sumali sa inyo. Dang Xiaoqi, tama siya. Tama siya. Sabay tayong magprotekta. Hehe, tatlo na tayo. Mas mabuting ayusin ang buhay kaysa alinpaman. Ang pagbubuhat ng buhay ang timpla ng isang ligaw na anunsyo. Mukhang malapit nang sumabog ang kuko ng daliri ko sa sobrang init. Maliit na Ki, alam ko na. Umuwi na tayo. Maliit na Ki. Ano yon? May dumating ba? Maliit na Ki, may dumating ba? May dumating ba? Wala naman, mas ligtas kapag ganito tayo nagbabantay. Mabait ka. Huwag kang matakot, mahal ko. Kumain ka ng tinapay at ayusin mo ang posisyon mo na parang bodyguard ng karne. Hindi lumalabas ang yaman. Mas mabuting umuwi na lang at isara ang pinto para kumain. Siguradong maganda ang dating tribo ni Sixi. Kung pwede lang, mas mabuting bumalik na lang tayo. Kung saan pupunta si Sixi, doon din ako. Sixi, isama mo ako. Kaunti lang ang kinakain ko. Marunong pa akong manghuli. Babantayan kita habang buhay. Paano ito nangyari? Hindi ko maipaliwanag ng malinaw sa inyo. Pero sigurado akong hindi na ako makakabalik. Balik ano? Wala na nga ang sistema. At saka, kailan ba naging legal ang maramihang asawa sa modernong panahon? Tapos pwede pa akong yakapin at lambingin ni na malaking pusa at malaking ahas kahit kailan. Sa mga susunod na araw, sana alagaan niyong mabuti ang dalawa. Hahaha, dalawa lang, kulang na kulang pa. At least tatlo. Mas marami, mas masaya. May lugar pa ako. Sana manatili kayo para dahan-dahan kong kainin. Kumakain kami ng karne. Wala naman akong masyadong interes sa mga ganyan. Ang payat mo, kumain ka pa ng matatamis para dumami ka. Yeah. Pagkatapos, sisikapin kong manghuli ng mas maraming mababangis na hayop. Para kumita pa ng mas maraming kristal at makabili sa'yo ng mas masarap na pagkain. CJ. Sa gabi, si Huchuan ang sasama sa'yo. Nasa may bungad lang ako ng kuweba. Kung may kailangan, tawagin mo lang ako agad. CJ. Ningxi, mahal ko, mahal na mahal kita. Ang saya ko talaga sa'yo. Matulog ka na. Ito lang. Ang galing, parang biyaya ito para sa mga babae. Kung araw-araw sa umaga ay kakain ng isa. Siguro wala ng problema sa regla ang mga babae rito. Kakain ba tayo dito sa loob ng kuweba o lalabas tayo para kumain? Lumabas tayo para kumain. Napakabilis naman ito. Pagkatapos ng pagsagip sa buhay, maaga pa lang ay pinababa na ang volume ng tunog ng kanyon. Sino ba ang tatagal dyan? Baka buntis na ang mga taina ko. Atsuan, huwag kang tumawa. Ang tunog na iyan, gusto ko sanang yakapin ulit siya pabalik sa kuweba. Ningxi, huwag mo rin akong tawagin ng ganyan sa araw. Ayoko. Sige na, kung ayaw mong tawagin, edi huwag. Kung gayon, sa gabi na lang kita tatawagin. Ang ganda ng mga bulaklak na pinili mo ng basta-basta. Pikapik lang. Aba, lalaki. Mula noong araw na nakuha ang asul na bungkos ng bulaklak. Araw-araw ay nagpapalit ng anyo ng bulaklak. Kahit si Huchuan ay napakamot ulo at sinabing tumutubo raw ang mga bulaklak na ito sa matarik na bangin. Ang hirap kunin, napakahirap. Sabi nila, hindi ito espesyal na pinulot ng kahit sino, kaya hindi raw sila naniniwala. Ningxi, tikman mo nga. Masarap ba? Kung gusto mo, kain ka pa. Sige, kakain din si Atsuan. Ako na ang pipili ng mga tinik sa isda. Ningxi, ako na. Ako ang pinakamahusay magtanggal ng tinik. Ikaw na may malalaking kamay at paa. Huwag mong durugin ang laman ng isda ni Ningxi. Huwag kang mapamata sa tigre. Kaya kong pumili ng tinik ng maayos. Ihinto na ito para hindi madumihan ang mga kamay. Ako ay isang pinakamataas na mabangis na hayop. Hindi ko pa rin mapigil ang dalawang kahoy na yon. Mas mahirap pa itong kalabanin kaysa sa isang hari ng mga mababangis na hayop. Hahaha. Sa araw-araw, mukhang napakabagsik nila. Pero kahit dalawang patpat, hindi nila kaya. Tingnan niyo ako.
Gago ka, nahuli mo pa nga. Naihiya ka naman sa harap ni Ningxi. Naiinis tuloy ako, mabangis ako. Hahaha, hindi ko napigilan. Kayong dalawang tapang na tapang sa labas. Nahuli lang ng patpat, talo agad. Grabe, anong himalang lasa ito? Pakiramdam ko, para bang umaangat ang kaluluwa ko. Masarap ba? Bilis, bumalik ka na. Dalhin mo rito ang dalawang red crystal sa bahay. Araw-araw ko itong gustong kainin. Mahal na pulang kristal. Baka gusto mo nang tumigil na lang dito. May ilang halimaw na baka pa sa bahay at marami pang balat ng halimaw. Pwede ba o hindi? Aalis na ako ngayon din. Pupunta na ako agad. Masaya na ako basta masaya si Mrs. Kung hindi, lalaban na naman ako ng buhay o patay sa mabagsik na halimaw. Ano bang masarap? Inihaw na isdang nakasabit sa tuyong kawayan. Yung mga kapatid na gustong kumain, pinapakuha ko ang mga lalaki sa bahay para manghuli. Dagdagan ko pa ng ilang ugat ng halamang pungo. Sandali, tuturuan ko kayo kung paano gawin. Ang bait mo talaga, Sixi. Halika, sumama kayo sa akin. Bago pa natin matutunan kung alin sa mga isda ang may lason. Hindi pwedeng basta nahuhuli at ibinibigay sa mga babae para kainin. Baka sumakit ang tiyan ng mga babae natin. Hintayin niyong mapalayas kayo sa tribo. Ano bang pinagsasasabi mo? Dadalhin kayo ng punong bayan para maghukay sa pugad ng mababangis na halimaw. Si punong bayan mismo ang mangunguna sa grupo. Natutunton na ba nila ang bakas ng hari ng mga halimaw? Hoy, ano bang iniisip mo? Si Ningxi, ang bagong babaeng dumating. Natuklasan niya ang masarap na paraan para gawing espesyal ang inihaw na isda. Nako, gusto nang kainin ng bunso namin siyan. Hindi pwedeng ang buong tribo ay matutong lahat ng sining ng punong bayan. Ha? Pwedeng gawing mas masarap ang isdang puro tinik at ang baho. Ang bagong babaeng ito. Ang lupit niya, sasama rin ako para matuto. Pag natuto na ako, gusto ko ring maging mahusay na katipan na hinahangaan ng mga babae. Ang mga paraang ito, pinaghirapan ni Sixi para matuklasan. Ang bayad sa gustong matuto ay 2 pulang kristal. O kaya ay katumbas na sariwang karne at balat ng halimaw. Ituro ko na sa inyo. Tandaan niyong dalhin mismo ang mga gamit sa kuweba ni Sixi. Kung sa tingin niyo ay mahal, pwede nang umalis. 2 pulang kristal. Makakapalit na ng bagong kasanayan na ikatutuwa ng mga babae. Sobrang sulit. Ligtas na paraan para mailigtas ang buong tribo ng mga lalaking halimaw. Narito na ba ang lahat? Aatake na naman ang sakit ko sa pagiging takot sa mga babae, mismong dito pa. Achuang, turuan mo na sila. CJ. Salamat, Sixi, at ibinigay mo sa akin ang pagkakataong umangat sa hangin. Pinagpaguran mo, Achuan. Hurry ang mga may kakayahang yelo, maglabas kayo ng puwersa. Ang mga may kakayahang hangin, dito sa gilid. Uy, may kasama pang artipisyal na pagpapalamig. Isang marangyang camping area na may kasamang serbisyo ng tagapamahala. Nasaan dito ang tribo? Eh di, parang hardin ng Eden talaga ito. Ang sarap at presko dito. Gusto ko ring humanap ng asawang lalaki na may kakayahang yelo. Napakagamit talaga ng tag-araw. Ha, wala ka pang natanggap. Noong nakaraang buwan pa lang, isa lang ang nakuha ko. Kahit hindi mataas ang antas. Pero napakahusay ng pagpapalamig. Gusto ko rin ng isa. Tungkol doon sa lalaki mula sa lungsod ng Leon na kakagraduate lang. Sabi nila may kakayahang yelo raw siya. Flower, pwede mong tingnan. Mukhang maayos at masigla naman. Para kang isang girl talk sa mundo ng mga halimaw. Sino ang magustuhan mo, siya na agad ang mapapasa iyo. Masarap na masarap. Sixi, parang ikaw na yata ang sugo ng diyosa ng gubat. Talagang napakasarap. Hindi ko akalain na may ganito palang silbi ang ugat ng halamang pungo. Sixi, gaano ba kalaki ang utak mo? Bakit ang talino mo pa? Kakakuha lang ng tama ng mga kasama ni Sixi. Ito ang tinatawag na sibuyas at luya. Kahit ang pangalan pa lang, ang sosyal pakinggan kaysa sa halamang pungo. Huwag na kayong magpuri, huwag na. Kapag pinuripan niyo ako, lulusob na yata ako sa langit sa sobrang laki ng ulo ko. Ay! Bakit ka nagtatrabaho ng ganyan? Nadala mo patuloy sa akin ang lahat. Parusahan kita, hindi ka muna makakakain ng pritong isda ngayon. Ano bang nangyari? Bakit ka nagtatrabaho ng ganyan? Nadala mo pa pati lamig sa akin.
Parusahan kita, bawal ka munang kumain ng pritong isda ngayon. Pasensya ka na. Sa susunod, mag-iingat na ako. Niyakap mo na lang ako ng mas mahigpit. Manipis ang balat ko at makapalang laman. Huwag mong hatakin ang buntot mo hanggang sumakit. Lene, ang ganda ng naiisip mo. Aray, nakakasakit pakinggan ang tunog na yan. Tinitignan mo ba si Mang Xuan? Huwag mo siyang husgahan dahil lang masama ang timpla niya ngayon. Napakabait niya talaga. Bakit naman ganoon? Ang anyo niya ay isang malaking ahas. Tuwing nagpapalit siya ng panahon, nagbabalat siya. Narinig kong panahon ng pagpapalabas ng balat niya ngayon. Halos kalahati na ang nabalat niya. Natatakot ang kasama niya na hindi siya bigyan ito. Kaya ilang beses siyang umiyak ng husto. Hindi tulad naming mga puting tigre. Pag gusto, pwede agad. Ay, sandali. Pwede bang sabihin yan? Ganito ba ka-wild mag-usap ang mga kapatid na babae sa mundo ng mga hayop? Talagang astig si Hixie. Sa kalahating araw lang, kumita na siya ng napakaraming pulang kristal. Mas marami pa kaysa sa kinita ng buong pangangaso namin sa isang araw. At may sobra pa. Ang halik ni Big Cat. Ang sarap hawakan. Bitawan mo iyan, bawal manlinlang ang mga babasahin. Hindi ko akalain na manghihila pa ng kamay ang balbon na si Big Tiger. Naku patay. Nadampian ng balahibo ko ang kamay ng kasama ko. Baka itapon na ako. Ayos lang ba si Hixie? Masakit ba? Ang balahibo sa likod ko tuwing tagsibol at kalagitnaan ng tag-init ay matigas. Parang takip lang yan. Ang balahibo tuwing taglagas at taglamig. Ang tunay na mahaba at malambot. Hawakan mo ang tiyan ni Hixie. Napakalambot ng balahibo sa tiyan. Tunay ngang napakalambot. Ang sarap at ang gaan sa pakiramdam. Gusto ko nang gumulong-gulong doon. Gusto ni Hixie ang balahibo ko. Bakit naman ang akala ng Diyos ng mga hayop ay may ganoong kaakit-akit na maliit na babae? Talagang mahusay magpaamo si Big Tiger. Axwan. May kati ka rin ba sa balat? Bakit hindi ka mapakali kapag may dumikit lang? Lene, gusto ba ni Hixie? Mansiaoki. Nakipag-usat si Greener sa akin na bukas kami mangunguha ng ligaw na gulay. Sama ka ba sa akin at kay Chuan? Matulog ka na. Magsusuot ba ng damit pang ehersisyo si Hixie sa loob ng kuweba? Isusuot ko ang pang-itaas. Ikaw naman ang pantalon. Ayos. Yung dikit sa balat na maliit na gamit. Pero tumatagos ang paghinga ng mga ahas at uwak. Yun hindi naman mahirap ang bersyong ito. Sunod, Little Seven. Mansiaoki. Sabi ni Little Seven. Axwan at Chuan. Ang puso ng mga malamig na hayop ay may araw din tuluyang matutunaw. Mansiaoki, nandito ako. Nandito ako. Mansiaoki. Pinatawag ni Huchuan ang kapatid niyang si Hulur. Sunod, Little Seven. Ay, muntik ko nang makalimutan. Ngayon, pupunta ako sa kabubatan ng Changshan. Ang kakaibang malaking ahas na laging malamig ang kilos kapag araw. Bakit bigla kang naging ang cute at lutang? Axwan, Axwan. Suotin mo nga at subukan. Naku, ang mahabang pantalon ay nakakasilid sa baywang. Maliit na pitong, pati ang mga detalye ng bag ay perpektong ginaya. Ganito ba talaga kaasikaso ang mga asawang lalaki sa mundo ng mga beast? Wow, napakaganda ng kulay. Sa'yo rin ba ang serpienteng ito? Ikaw, lumingon ka nga roon. Susuot ako at susubukan. Hihi, ako na. Hihi, Berde, tara na. Aking mabangis na tigre. Ang hirap nito, sama na tayong lumabas at maglaro. Naku, malaki na ako pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang pambabae. Ang ganda mo talaga, hihi. Mukhang praktikal na praktikal ang suot mo para sa paglabas. At ang tela na ito ay kumikislap pa. Maganda rin tignan si Berde. Ito, ang tawag dito ay damit pang sports. Mas madaling isuot kapag lalabas. Hindi hadlang sa galaw. Ang ganda, ang saya. Gustong gusto kong hawakan.
Pero ang mga kamay ko, ang gaspang-gaspang. Paano kung madumihan ko ang bagong damit ni Hihi? Kapag may gusto kang hawakan, pabayaan mo lang na matutunan ito ng iyong kapareha. Yehey! Gusto ko. Hihi, ang galing mo. Nga pala. Bigyan kita ng magandang bagay. Ang kapareha ko ang nakakita nito sa labas. Sabi raw ay pwedeng pamatay ng uod. Sinubukan ko ng tikman ng palihim. Maanghang. Mas masarap pa ito kaysa sa luya kapag ipinahid sa karne. Ang saya naman. Ang anghang, Panginoon ng langit. Ganito kalaki ang isang tangkay. Kaya nitong tadtarin ng pino. Pakuluan mo sa isang kaldero ng red oil na hotpot base, siguradong masarap. Araw-araw kong naiisip ang atay ng tupa, dilaw na lalamunan at maanghang na hotpot. Alam kong makikilala mo agad. Siguradong magaling ang dating tribo mo. Iyan, ibinibigay ko na sayo. Tara, tingnan natin kaagad ang sili na ito. Kapag tumagal pa, baka madurog lang iyan ng mababangis na hayop. Salamat, Berde. Sili, itatabi ko muna. Babalik ako para maghanap pa ng mga sangkap. Lulutuan kita ng hotpot. Tara na. Malapit na kami ni Hihi. Huwag kang magmadali. Hehe, ayos na. Hindi naman ako nagmamadali. Aksuan, unang beses ko itong makita. Magkasabay ba talaga ang mga hayop na kumakain ng karne at mga hayop na kumakain ng damo? Sa bahay, hindi ba talaga sila nag-aaway? Sa mundo ng mga beast, kapag isa ang kaparehang babae o kasunod, kapag nagsama na ang kanilang bango, hindi na sila nagkakasakitan. Hindi pwede. Kapag napatingin ng matagal sa asawa ng iba, bastos na yon. Bawal ang kawalang galang. Hoy, Aksuan, Achuan, tingnan niyo ang punong iyon. Umiihi ba siya? Hahaha. Hihi, punong pangtubig iyon. Karaniwan, ginagamit nito ang bumubulwak na katas para itaboy ang mga insekto. Huwag kang lumapit ng sobra. Baka magkaroon ka ng kakaibang amoy kapag nadikitan. Naku, ano yan? Parang Beast World na bersyon ng inkantadong Hardy ni Alice. Hindi ba totoong bulaklak iyon at hindi kung anong halimaw na nagbabago ang anyo? Huwag kang matakot, paklamon lang iyon ng mga halaman. Maliliit na ud lang ang kinakain. Walang bantay yon sa mga beast people. Hihi, kumakain ka ba ng mga prutas? Sinadya kong piliin para sa inyo ang pinakamatamis. Kakabanlaw lang iyan kahapon. Ang tamis naman, maghanap pa tayo ng mas masarap ngayon. Uwi tayo at kakain ng hotpot. Tawagin na rin si Lure para sumama. Ang hotpot talaga, pagkain ng mga tao. Si Lure, hindi ba kanina lang siya nandito? Baka wala namang nangyari sa kanya. Baka may nakausap siyang masiselang bagay. Bilisan mong tingnan. Wala siya. Kasama lang niya si Banud at naglakad sa damuhan. Huwag kang mag-alala. Magpapakawala lang siya sandali at babalik din agad. Kasing wild ba talaga ng damuhan ang Banud sa liwanag ng araw? Ang mga babaeng mababangis na hayop na kumakain ng karne ay may tapang din. Minsan sa isang buwan kailangan ding lumabas para mangaso. Nagpapakawala ng ilang beses. Kung hindi, maiinip at mawawalan ng kapanatagan. Huwag kang mag-alala, Sixi. Ganun ba? Ayos lang iyan. Buti na lang at muntik na akong mapagkamalan. Mali ang pagkakaintindi sa akin ng nobela ng pag-ibig. Hala, nakakakilabot. Hindi ba't dapat dagdagan ko pa ang mga asawa ko para mas lumakas ang loob ko? Sixi, nahuli ko ang 2 ligaw na manok. Itong mataba para sa'yo. Mamaya hayaang ihaw ng lalaki mo para makakain mo. Ang lambot ng laman. Ang galing talaga ni Lure. Pero sina Yixuan at Echuan, sino ba sa inyo ang marunong magtanggal ng balahibo gamit ang apoy? Ikaw na ang magtanggal ng balahibo. Ako ang pinakamagaling dito. Kutsong manok na pinasabog sa palasyo. Maanghang na nilagang manok. Piniritong hiniwang manok na may berdeng sili. Manok na nakalulon sa lasa. Hindi tama ang paraan ng paghulog sa bibig. Kumakain lang ako. Hindi talaga ako marunong gumawa. Balot sa putik at tinawag pang inihaw na manok. Sige na nga, huwag na ninyong gulo-guluhin ang mga sangkap. Ang alin? Sibuyas. Hindi ba ang modernong sibuyas ay tumutubo sa lupa? Ixuan, Chuan. Lure, halika na at pitasin nyo. Ito ang sibuyas. Napakasarap ng stir-fried na karne. Ano ang stir-fried? Masarap ba yan? Isa itong bagong paraan ng pagluluto. Unahin niyong pitasin ang sibuyas. Yung prutas sa puno. Pero mag-ingat. Kapag namimitas, mag-ingat sa mapapait na mata.
Sixy, bakit kumakagat ang prutas na ito? Bakit parang bigla akong naiiyak? Sabi ko na nga ba, masakit sa mata, ang tanga nitong tigre. Huwag kang magkalat, ako ang dakilang mandirigma ng hinaharap na tribo. Paano ako mapapaiyak ng isang maanghang na halaman? Sigurong dahil sa lakas ng hangin, nalabo ang mga mata ko. Sixy, kailangan bang maghukay ng ilang buto ng sili sa may bungad ng kuweba? Huwag ninyong istorbohin. Dalawa lang ang hukayin, sapat na. Itsuan, tandaan mong maghukay ng mas malalim. Huwag mong masaktan ang ugat. Mahirap yan, mahal kita. Sixy, mahal din kita. Sobrang mahal. Sixy, huwag kang gagalaw. Ako. Hindi ako gagalaw at ikaw din bawal gagalaw. Nasa labas ang tanda ng sakuna. Sabi nila may dalawang ahas. Hindi pa naman kayo opisyal na mag-asawa. Paano pa kayo mabubuhay sa hinaharap? Walang hiya ang mahabang uod. Tumira kayo ng ilang araw. Hindi ko maalis ang sarili ko sa paghawak kay Sixy kahit sandali. Direkta pala siyang kumakain ng karne. Gusto ko rin ng halik. Engan. Kapag napagod si Chuan, magpahinga lang muna siya, hindi naman kailangang magmadali. Pahinga lang. Aba, hindi ako pagod. Ang lakas ko at matagal pa ako. Talagang matibay ako. Kahit ang pitas lang ng prutas, nakaakyat na ako sa puno ng ganito katagal. Ikaw, ud ka. Ano ba nang sinasabi mo? Gusto mo bang magbanggaan tayo ngayon at tingnan kung sino ang mas matibay? Kayo bang dalawa, tigilan nyo na ang kalokohan. Ngayong gabi, walang kahit sino ang pwedeng mangarap ng pritong karne. Sabi ni Sixy, sapat na ang sibuyas na pantanggal gutom. CJ. Ang bilis nilang lahat. Ang bilis gumalaw, parang hangin. Bagay na bagay silang magdala ng mga laryo sa construction site. Ano naman ngayon? Mas mabilis pa ba yan? Ito ang bagong natuklasang prutas ng kapareha ko. Tikman mo, Sixy. Engan. Ang sabi ko, kamatis pala. Engal, kamatis. Sabi ni Sixy, pwede ba itong prutas? Ito ang bagong natuklasan ng kapatid kong si Huer. Kapag may oras, isasama ko sila ni Mier para mamitas. Ang ganda rin ng pangalan na yan. Mula ngayon, tatawagin na lang siyang kamatis. O CJ. Salamat, Lair. Lair, ang ganda mo talaga. Maganda na, mabait pa, at matalino. Emil, magaling din si Sixy. Bilisan mo nang magsalita. Purihin mo na agad. Kapag normal na kumakain ng karne, ang bilis niya kung kumilos. Bakit ngayon wala kang maisip na salita? Talagang mahusay si Sixy. Hahaha. Lair, bakit ang cute mo naman? Huchuan, anong hinahanap mo? Yung lutong manok kanina, nawala na. Dinala ko na ito rito para linisin at ayusin. Nasa'yo na nga, wala ka pang imik. Pinahirapan mo ako sa paglanghap ng anghang ng sibuyas ng kalahating araw. Sanayin mo muna ang tibay ng loob mo. Humo, huwag mo na namang takutin ang babaeng ito. Bumalik ka na. Batang pasaway. Huwag kang araw-araw na pabago-bago. Patingin-tingin ka pa sa ibang babae, ano ba naman yan? Kapag tumingin ka ulit, bubunutin ko ang balahibo mo. Ay. Sixy, ito ang kapatid ko. Mukhang naamoy niya ang amoy at sumunod dito. Mamaya, ihahagis ko lang sa kanya ang isang pirasong karne, ayos na. Kapatid ni Daer. Ibig sabihin, kapatid ni Huchuan yon. Dahil sarili niya itong tao. Ipatawag na lang natin siya rito at sabay-sabay tayong kumain. Ay, maliit na tigre. Ang puti at malambot na maliit na bola ng balahibo, gustong-gusto kong himasin. Ang ganda, ate, pasensya na. Nabigla ka ba kanina? Ikaw ang pinakamaganda at pinaka-cute na babae na nakita ko. Nagulat lang ako, kaya hindi napigilan ang tili ko. Pasensya na po, ate. Ang gandang ate. Sa totoo lang, paano kaya nagustuhan ng ate ko ang kuya mo? Siguradong hindi niya matitiis ang makulit at dikit ng dikit na yon. Ayos lang, ate, huwag kang matakot. Maglaro ka lang, Sixy. Ang ganda, ate. Ang cute-cute. Naku. Mukhang kahit medyo payat lang, pwede rin palang gumanda ng ganito.
CJ, ang cute-cute, sobrang cute. Ang pinakam-cute kong siksi sa buong mundo. Nakatingin si Siksi na gusto niya talaga ang itsura ng mga batang maliit. Hindi pwedeng magkaanak. Siguradong labis siyang nasaktan sa loob. Hindi ko alam kung ilang halimaw na hari ang nasa kailaliman ng maputik na latyan. Ilan na lang ba ang natitira ngayon? Kapag marami kang nakakain ng makukulay na kristal, may pambihirang epekto itong nagpapabuti sa katangiang pambabae. Pwede ka pang gumanda at magmukhang mas bata. Baka kailangan mo lang kumain ng mas marami. Kapag umayos ng husto ang katawan mo, pwede ka nang magbuntis at magkaanak. Sa madaling salita, ubusin na lang natin ang mga karne ng haring halimaw at ipapakain kay Siksi bilang panghimagas. Siguradong walang masama. Siksi, tikman mo nga. Kainin mo na lang. Bakit hindi ako pinapaupo ng mabalahibong ahas na yan sa hita mo? Siksi, iluwa mo na yan. Luluwa ka na nga, dudumi lang yan. Kung iluluwa mo sa harap ng lahat, ang sama talaga noon. Saan ba dumi doon? Di kaunti, hindi madumi Siksi. Sa susunod, diretsyo mo na lang iluwa. Lunukin mo na lang, masyado yatang mainit. Kung hindi komportable, huwag mong pipigilan. Uminom ka muna ng tubig. Ano ang amoy na ganito kasarap? You! Nandito ka rin. Ang kapal ng mukha mo, ang grandeng pagpasok mo. Parang eksena pa sa pelikula. Parang special effect ng pagdating ng prinsip ng mga espiritu, ano? Asul din pala ang mga mata mo. Parang malalim na dagat. Siningsi talaga ang babaeng mahilig sa asul. Mahilig ka sa asul na mga mata. Nabunot ko pa talaga ang nasa loob ng puso ko. Talagang malaawit at malaula na eksena ng social death. Gumaan na ba? Kidan Xiaoqi, gumaan na ba? Gusto mo bang halikan kita? Hindi na, ayos na ako. Doon ka na at kumain. Pwede bang ipalit na lang dito ang mga paraan mo sa pag-ihaw ng karne? Ang mga libreng bagay, tiyak na hindi basta mapapahalagahan. Isa akong modernong tao na nakatayo sa balikat ng mga higante. Ang naiipon ko ay mga ideya at kaalaman. Nangunguna ako sa atrasadong mundong ito ng mga hayop nang hindi ko alam kung ilang ulit. Sa hinaharap, tiyak na dadami pa ang napakaraming magagandang bagay. Gusto nilang matutunan ang mga iyon hanggang mangati ang mga mata nila. Hindi pwedeng ako ang maging banal na ina. Hindi kailangan ng marami. 2 lang sapat na. CJ. Kung ganoon, salamat na lang, babaeng Ningxi. Lanan. Walang anuman. Paanong may napakagwapong papel na tao sa mundo? Itong marangal na aura. Itong matang may sariling ilaw. Kahit ang boses, nakakapagpaligaw na sa tao, panggamot na yata sa puso. Wow, ang sarap. Malambot sa labas at malutong sa loob. Sariwa at maraming katas. Ang sarap, gusto kong lamunin pati dila ko. Dinundong isda, dagundong na manok. Simple at diretsahan man ang pangalan ng mundong ito ng mga hayop. Pero sobrang kabaligtaran din, ang cute. Pagprito, narinig ko raw na pwedeng gamitin ang bolang ito sa pagprito ng karne. Isa na namang salitang di ko pa naririnig. Ang usok na katawang ito ay isang lihim na maganda. Saan ba talaga nang galing? Baka galing siya sa misteryosong super tribo sa hilagang kontinente. Mukha silang mahina at malambot. Isang hangin lang, matatakbo na agad. Hindi ko inakala na cute rin pala siya. Gusto ko ngang kurutin ang pisngi niya. Ingatan mo ang mga ngipin mo. Huwag mong gasgasin at sirain ang mga kaldero at mangkok ni Siksi. Sige, kuya. Haha. Dati, puro hirap at pasakit ang dinanas ko. Sa buhay na ito, nakatalina ang kaluluwa ko sa sibuyas at luya na. Maraming salamat. Pwede mo ba akong sabihin palihim? Ang ikatlong posisyon ng tagasunod mo para kanino mo inihahanda? Para ba sa gwapong punong saserdoteng hindi nagsasalita? Lure, hindi ko pa naiisip yan. Pakiusap, huwag mo nang sabihin. Mahigit 20 taon akong naturuang ang isang lalaki at isang babae lang ang dapat. Bigla na lang akong pinipilit na maghanap ng ikatlong asawa. Sobrang laking agwat. Ha? Hindi mo ba naisip yon?
Pero malapit na ang taunang seremonya ng pagtanda. Bago yon, kailangan munang pumili ng 3 kasama. Kung hindi, hindi ka mabibiyayaan ng basbas ng mga Diyos ng hayop. Pero buntis ang babaeng makakasama. Ang lalaking makakasama ay nasusuka. Mahirap din para sa lalaking magbubuntis. Pagkapanganak, pwede pang lumunok ng kristal para maibalik ang magandang pangangatawan. Sino ba ang ayaw sa ganitong malaingkantadang pagtrato? Tingnan muna natin, baka wala pa rin akong mahanap pagdating ng panahon. Ixuan, pwede ba nila akong tulungang maghanap ng mapapangasawa? Wala naman akong pihikan. Basta gwapo. At mabait at masunurin, sapat na. Walang problema. Sisiguraduhin kong makakahanap siksiksi ng pinakamalakas na lalaking makakasama. Saan naman ako lolokohin? Hindi ba dapat humanap ng pinakamatinik na expert? Tingnan mo, kailangan pa nating pumunta sa ibang lupain para maghanap ng super asul na mandaragit. Siksi, huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala. Sobrang nakakatakot lumaban si Ii. Sayang lang at napakalinis at walang ganang makipagtalik ang mga nakaraang punong pari. Bihirang may kasama. Kung hindi, napakagandang mapili siyang katipan. Pwede mo pa palang gawin yan. Siksi, ang galing mo talaga. Na, Greenie, kain na tayo ng karne. Kapag lumamig na, hindi na masarap kainin. Maghanap ng ikatlong kasama para sa iyong kapareha. Nakakatuwa talaga ang babaeng ito. Greenie, Siksay. Kayo, pumunta na sa makapal na damuhan. Maglaro muna tayo. Kuya, ano ba yung napakasarap mong kinakain? Bago ko lang nadiskubre ang prutas na ito. Nasa gubat sa likod ng ngayon. Ang dami kong nakuha. Balak ko pang ipamahagi sa lahat. Kaligtasan ng bayabas. Ngayon, sa supermarket, yung mga yon, may kakaibang lasa na parang pinaghalo ang hilaw na pipino at balat ng maasim na kahel. Meron din pala sa mundo ng mga beast. Siksi, bakit hindi ka kumakain? Matamis at malutong ang prutas. Masarap ang lasa. Lasa ng pakwan. Lasa nga ng pakwan. Bagay nga ang pangalang pakwan. Parang ang lamig at presko pakinggan. Totoo, nga. Alam ko na, siksiksi talaga ang pinakamagaling. Kahit anong pangalan, ang ganda pa rin pakinggan. Nasa hilagang kontinente tayo. Bakit tatawagin pang pakwan? Sa tingin ko, nasa hilagang kontinente tayo. Mas bagay tawagin hilagang melon. Ningxi, anong sa tingin mo? Mas maganda ang damit na ito kapag malapitan tingnan. Purihin mo ako, matalino ako. Sige, sundan mo ang sinasabi ko. Kaya pala hindi nasa pakwan ang kabighanian ng magandang babae. Nasa damit ko pala. Pwede naman. Bakit pakwan ang naisip ko? Mas mabuti, pakwan na lang. Gusto kong matuto ang kapareha ko. Ng paraan mo sa paggawa ng napakagandang damit na ito. Pwede ba? Pwede kong ipalit ang pinakamalaking huli ko sa'yo. Pwede, wala namang mahirap dyan. Pumunta kayo at manghuli ng 2 matabang hayop para kay Siksi. Hayaan si Kung Yu na dalhin ang balat ng hayop para mag-aral ng paggawa ng damit kasama si Siksi. Kapag hindi niya natutunan, huwag muna siyang umuwi sa kuweba ngayong gabi. Sige, pupunta na ako. Ang ganda ng estilo. Noon, bakit walang nakaisip na tahiin ang balat ng hayop ng ganito? Sa ganito, kahit pumunta sa gubat, hindi na kailangang mag-anyong hayop. At hindi na magkakasugat ang mga binti. Siksi, pwede ba akong matuto? Ang ganda ng pinakamagandang balahibo ng ibon ko, ipagpapalit ko sa'yo. Sana sa bahay ko may matamis na prutas. Pwede naman. Ningxi, ang galing mo talaga. Si Ningxi ang pinakamaganda. Pagpalain nawa ng Diyos ng hayop. Kahit sino na gustong matuto ay pwedeng papuntahin dito ng kasama ko para hanapin ang bahay ng dambuhalang ahas. Mas mabuting ibigay na lang natin sa kanya ang gantimpala. Salamat, Ningxi. Ningxi, ang husay mo talaga. Kahit ganito kahusay na putahe, naiisip mo pa rin. Ningxi, ang galing mo talaga. Pumunta ka rito sa ating tribo, talagang napakaswerte namin. Na. Hindi mo alam. Noon, akala ko ang karne na ang pinakamasarap na pagkain. Hindi ko akalaing mas lalong sasarap pa pala ito kapag hinaluan ng sibuyas at luya. Ang bango, nakakagutom na tuloy. Hulaan niyong ano ito. Ang pagkain na tuklasan ni Ningxi ngayon. Tama. Sabi ni Ningxi, masarap itong iprito kasama ng karne. Hindi na ako makapaghintay. Magkakagulo ba ito? Sibuyas at karne. Paano ba ito lulutuin? Hindi naman sila marunong magsalita. Haha, Ningxi, ang tanga mo talaga. Hindi yung gulo na away. Ang ibig kong sabihin, ipiprito. Ano ba ang pagprito? Ay, naku. Paano ko ba ipapaliwanag sa kanila? Wala man lang silang kawali. Matinding init na pagprito. Kung hindi malinaw ang paliwanag,
E di diretsong gawin na lang. Ang galing ni H1. Sa unang subok pa lang sa paggawa ng palayok, ganito nakagaling. Hassle pa rin ba ang susunod na pagluluto para sa'yo? Hindi na hassle, ako na ang gagawa, sabi ni Ningxi. X1. Dalhin mo ang kinatay na bakang galing kaninang umaga para asikasuhin. Itira ang taba sa tiyan. Sa ibang pagkakataon, gagamitin ko yon para hiwain ng maninipis. Lagyan ng kaunting luya at marinade. CJ. Nagsisikap si Ningxi na makasanayan ito dito. Maghanap ng pangatlong lalaki. Kailangang agad maisama sa schedule ang pagprotekta sa kanya. Sa mundo ng mga hayop na lalaki, parang likas na lamang silang dakilang manggagawa sa linya ng produksyon. Paano ba ito ginagawa ni Ningxi? Unahin munang patuyuin ang tubig sa palayok, tapos ilagay ang taba. Dagdagan ng kaunting tubig at pakuluan ang mantika. Tama, iyong puting karne. Pwede na ba ang tubig, Ningxi? Pwede na, lakasan ang apoy at patuyuin ang tubig. Mahinang apoy at pakuluan ang mantika. Ang himala. Parang iyong mainit na bukal sa likod ng bundok. Kapag sinabi mo iyan, talagang parang ganoon nga. Lahat ay kumukulo at bumubula. Pero ang mantika sa palayok na ito, tawag ba ay mantika? Mas marami lang ang mga bula nito. Ano ba ang mantika? Pwede ba itong kainin diretsyo? Ang bango ng amoy. Napakainit, huwag muna hawakan. Lumayo-layo muna tayo at tingnan. Kayo rin, mag-ingat at huwag dumikit gamit ang kamay. Mukha lang siyang halos kapareho ng tubig. Pero mas mataas ang init niya ng maraming beses. Magkakaroon ng malubhang paso. CJ. Tikman natin ng sabay. Mukhang ito ang natatanging paraan ng pagluluto sa dating tribo ni Ningxi. Hindi ko alam kung sa unang subok ko. Nakuha ko ba ang lasa sa alaala niya? Kung hindi pa maganda, susubukan ko pa ng ilang ulit. Hindi pwedeng hayaan na bahagyang maagrabyado ang aking munting pagiging babae. Yan, masarap na. Tikman din niyo. Talagang ang galing. Wow, ang taba ng karne na ito. Araw-araw umiinom ng bukal at kumakain ng halamang pampalakas. Matibay at malambot pa ang laman. Kalahating plato lang ang kinain ko. Medyo nakakaumay. Kung may isang mangkok na kaning puti na may sabaw. 2 mangkok pa nga. Ganoon kaya ako kasaya. Mahal na bigas, namimiss kita. Hihi. Sabi ni Kuya Mang bukas daw, isasama niya ang lahat para magpitas ng pakwan. Bukas ng umaga, tatawagin kita ha. Sige, hihintayin kita bukas. Mag-ingat ka sa daan pauwi. Mukhang ayos lang siya sa ganyang kalagayan. Hindi ba masisira ang tiyan niya? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Isang batong dilaw lang, ayos na. Ang enerhiyang nakapaloob sa dilaw na kristal na bato. Pwede nitong agad pabilisin ang pagtunaw ng tiyan at bituka. Sa isang mataas na antas na beastman, wala naman masyadong halaga ang kaunting karne. Gamitin ang batong dilaw para gamutin ang sobrang pagkain at pag-inom. Talagang isang kahanga-hangang mahiwagang mundo ang mundo ng mga beastman. Nagising na siksiksi. Gising na. Ang sarap ng tulog ko kagabi. Engan. Pagsapit ng umaga, sabay agad siyang sinalubong ng 2 magagandang mukha. Ang hirap din subukin ng puso, ha? Ang babait niyo talaga. Sandali, isa akong totoong modernong tao. Pero si Tiama ay parating darating ng eksakto sa oras. Sa Beast World na ito nakulang sa damit at pagkain. Kung wala si Tiama, ano na ang gagawin ko? Hindi naman pwedeng balat ng puno o balat ng hayop ang ipambara. Ano ba ang problema, Siksi? Saan ka hindi komportable? Baka nilamig ka kagabi. Naku, mas lumapit pa nga sila. Mukhang sumumpong na naman ang sakit ko. Ayos lang ako, naku. Ako ba talaga ang gumawa ng tunog na yon? Nakakahiya naman. Kapag nahirapan kayo sa susunod, halika at yakapin niyo kami. Huwag kayong magpigil, ha? Lahat kami ay mga taon nyo. Sa harap namin, hindi na kailangang mahiya.
Gutom ka na ba, Siksi? Kakalapa ko lang ng isang mabangis na hayop. Ito, inihaw ko na para sa'yo. Hindi ba sabi mo kahapon, gusto mong kainin ang gitnang bahagi para pumayat? Pinili ko pa ang pinakamaselang parte. Kayong dalawa, huwag na kayong maghirap ng ganyan, sige na. Kahit malakas pa ang katawan, kailangan pa ring magpahinga minsan. Kapag araw-araw kayong lumalabas para mangaso nang hindi kumikislap ang mga mata, masasaktan ako. Napakalambot ng kamay ni Siksi. Sinabi ni Siksi na sumasakit ang loob niya para sa akin. Handa akong paglingkuran si Siksi habang buhay. Wow, ang bango tingnan. May sariwang gulay pa pala ngayon. Ang sarap ng lasa. Sobrang gusto ko. Tikman din niyo. Sa ganito, hindi nakakaumay kainin. Sandali, baka hindi sinasadyang nakain ko ang damo. Paano makakakain ng damo ang isang kumakain ng karne? Hindi tama, si Siksi mismo ang nagpakain nito. Kahit lason pa yan, lulunukin ko. Yan, masarap na. Ang talino nga ni Siksi, nakaisip pa ng ganitong pambihirang paraan. Para kay Siksi, huwag mong sabihin damo. Kahoy na balat, kakainin ko rin. Gusto kong maging mabuting kapares na hindi mapili sa pagkain. Kumain ka pa, Siksi. Para kang tumataba ng bilog. Hindi ko naman inisip yon. Doon sa amin, lahat ay marunong yan. Wala akong pakialam kung gaano pa kahusay si Siksi sa puso ko.